mo, pakitingnan ngayon katabi mo sa kanan kung tao yan, pakitingnan. Ayan, sabi mo sa katabi mo, friend. Ang ganda mo ngayon. Okay, lumawi ka sa kaliwa, sabi mo, friend. Bakit natawa ka? Alright, thank you very much. Maupo kayo. Ayan. Alright, bago po talaga magsimula, I'd like to introduce myself personally muna. I'm Roy Anti Lazanya, mas kilala po Anton. Ano pangalan ko? Alright, Anton. Basically, ako po yung mapapakita sila mga ganda opportunity. That's why today, I'm privileged and also blessed na ako po muna makakausap nyo regarding this business. Pero tapatan na, sino sa loob ng kwarto gustong yumaman? Taas kamay. Ayan, mabagal ka, kita ng Lord, bahala ka. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka na ng pagkakataon. Sino talaga dito sa loob ng kwarto to ang gustong umasenso sa buhay? Taas kamay. Ang sabi nga ng kaibigan ko, pagtaasan lang ng kamay, hindi mo pagawa, pagyaman pa kaya. Tama ba ba? Alright, lahat naman tayo sa loob ng kwarto, gusto natin kumita, gusto natin magkaroon ng extra. Tama ba ba? Hindi naman matatanggal yan. Sabi nga ni sa kaibigan ko, Anton, why are you asking a sobrang, sabi nga, yung too obvious sa question. Tama? Kasi bakit ko tinatanong yun? Kasi maraming tao gustong yumaman, pero pag pinag-usapan na kung paano gagawin ang pagyaman, natatakot na. Tama mo ba? Yes. Yes. Pakicheck nga katabi mo sa iyo mo, friend. Friend. Ikaw ba yun? Kasi tapatan na, you're here. Kaya pakita ka isang negosyo. Guys, tapatan na negosyo to. Hindi ito yung klase ng negosyo na sabihin ko sa iyo, bukas mayaman ka na. Tama mo ba? Hindi po kasi to loto. Paghihirapan din po natin. Tama mo ba? Yes. Okay lang kasi mahirapan ka ng onte pero future ng family mo maganda naman. Yes. Gusto niyo po ba yun? Yes. Yes. Kaya sabi ko nga lahat ng tao dito gusto talagang kumita. Bago talaga subukan yan, sabi ko nga lahat naman tayo gusto natin kumita. Matanong ko lang, sino dito mga first timer? Taas kamay. First timers. Ay, huwag kayong maglala, hindi ko kayo tatawagin. Gusto ko lang malaman kung sino kayo. Sir, matanong ko lang, no? Bilang first time, sabi, give it a chance, sabi Lord, anak, ikaw magbabanggit kung magkano pwede mong kitain. Sir, magkano kaya hihilingin mo kay Lord na Lord? Pag kinita ko yung masaya ko. Sir, magkano kaya hihilingin mo? Sa loob ng isang buwan nakita. Mga 100,000. Maganda po bang amount of money yun? Yes! Malaking pera yan. Subukan ko, sir, first time. Sir, give it a chance, magkano gusto mong kitain? 100,000 din. Parang mag-classmate lang yun ng school. Nagkakopyahan pang yun ang sagot. O, subukan ko, sir, first time. Hindi po. First time. Ay, wow. Welcome po. Pero subukan ko lang give it a chance, magkano gusto mong kitain? 120, at least may dagdag na naman din. Alright, sabi ko nga, actually, totoo naman po lahat ng sinagot nyo, wala pong mali dyan. Kahapon may nakausap ko, sabi sa akin, Sir, pwede na sa akin 1 million. Pwede na to 1 million. Pwede na ba yun? Yes! Kala ko na nakadrug siya, no? Pero tama na, natitira natin, lahat tayo may target, may gusto tayo makuha. Yun nga lang, meron akong magsasabihin sa inyo, 100,000, 100,000, 120,000 mo, tapatan na hindi mo kikitain dito sa negosyo yan ng buwanan. Bakit? Nagiging practical lang po ako. Kasi sa negosyo, papakita ko sa inyo, kinikita po yan lingguhan. Parang masalungkot pa kayo doon. Ano bang gusto nyo? Buwanan o lingguhan? Bakit nyo? Pag-git ko lingguhan, sabi nyo, ay. Ano po mas masarap? Lingguhan, buwanan? Lingguhan. Lingguhan. Kung bakit ko kaya sabihin yan, mamaya papatunayan ko po sa inyo na posible talaga kumita ng malaki sa negosyo to. Ang tanong ko lang, handa ka na ba makinig? Yes! Alright, meron lang mga onting kailingan pa nagpe-present ako. Unang-una, bawal po sa presentation ko ang pangit. O kung tingnan ng katabi mo, hindi siya tinutukoy ko. Ang importante lang lahat po tayo naka-smile. Kasi bakit? Importante po habang wala pa po tayong halos pera ngayon. Okay lang ba sa pagyaman mo masaya ka pa rin? Ayan, nakakatakot ba tingnan? Konti lang, okay? Alright, unang kailingan ko, kailangan lahat naka-smile. At the same time, pangalawang kailingan ko, bigyan mo ako this 20 minutes of prayer time, pakinggan nyo lang po. Ano gagawin lang? Pakinggan. Kasi sabi nga ng isang mentor ko, ang utak po parang parachute yan, mas magandang ginagamit pag nakabukas. Tama po ba? Yes. Alright, so bigyan mo ko 20 minutes. Kasabi ko nga naman, sumali ko man din sa negosyo, papakita ko sa iyo. At the end of the day, pustahan tayo, may matututunan ka. Okay lang po ba sa inyo? Yes. Alright, tandaan po ba kayo makinig? Yes. Ilang minutes lang itong presentation na to? 20 minutes. Handa na makinig? Yes. Alright, 20 minutes an hour. Handa na? Yes. Handa na, day joke lang, mabilisan to. So simulan natin sa simpleng tanong, what do you do your 4,000 nowadays? What if guys, let's play a little, especially mga first timers, what if mamimigay ako today ng 4,000, gusto niyo po ba yan? Yes! Sino dito mga first timers gusto makatanggap ng 4,000 taas sa kamay? Aba, onti lang. Talagang gusto nyo talagang pakita muna. Sino dito gusto ng 4,000 taas sa kamay? Ayan, dumadami na kayo, no? Ganyan talaga ang Pinay, kailangan pakita muna bago maniwala. O sige, subukan lang natin. Ma'am, given a chance, bibigyan kita ng 4,000. Ano kayang kayang gawin sa 4,000 mo? Ano kayang bibilin mo, ma'am? Sige, ma'am, antayin pa namin. Ma'am, laro lang tayo. May 4,000 kang extra. Ano kaya unang mong bibilin o kaya anong gagastusin mo?
Baon ng anak ba? Malusog ang anak mo siguro, no? 4,000 baon lang, big time lang. O sige, subukan natin sa kabilang banda. Yung maganda, ma'am. Uy, maganda lang, lumingon na. Di ba pwede ikaw yun? Ma'am, kung may 4,000 ka, ano kaya mong bilhin? Ano po, yung business na, Magtatayo ka ng sari-sari store. Wow! Business permit mo palang, ubos na yan, no? Kung sa bagay, bahala ka. O sige, subukan natin. Ma'am, may 4,000 extra. Anong unang mong bibilhin? Sige, ma'am. Wala akong mali sagot. Yes? Oo. Ano, ma'am? Siguro pagkain, malusog ka din, no? Ito ang pinakamalupit, may extra time 4,000, tapatan na. Ito yung typical binibili ng Pinoy. Correct me if I'm wrong. Ang numero unong lagi binibili ng tao pag may extra pera, cellphone. Tama po ba? Pero sa panahon nyo, ng 4,000 mo, cellphone mo, medyo China phone pa yan. Tama? Alright, kung titiran mo, pwede ka rin bumili sapatos sa mga babae, stiletto. Tama po ba? Yung kababaihan, hindi sapatos, binibili bag. Tama po ba? Matanong ko lang, sa halagang 4,000, makabili ko ba ng sikat na bagay? Alam mo yung LV? Alam niyo ba yung LV? Yes, makabili ko ba sa halagang 4,000 ng LV? Wala, pero sabi ng kaibigan ko, peke daw sa Green Hills, meron daw. Tama po ba? Pero sabi ng kaibigan ko, hindi pare, meron akong alam LV. Totoo talaga, original. Sabi ko, ano original yun? Lumang bala. Maganda po ba yan? Hindi, pero seriously, kung meron kang extra pera, pwedeng pang-date o pang-gimmick-gimmick. Kung hindi ba naman ginagawa, pang-grocery. Tama po ba? Siyempre, ito, paborito ng mga Pinoy, especially mga kalalakihan, pang-date-date nga daw nila. Sino dito mga kalalakihan nakikipag-date pa, taas kamay? Kunti na lang, kawawa naman kayo mga girls. Alright, kung dito na natin, may extra kang pera, madaling ubusin niya. Tapatan na. Madali ba ubusin? Yes, tapatan na. Yung 4,000, madaling ubusin, pero madali pang kitain sa panahon ngayon. That's yung practical, hindi biro yan kitain. Tama po ba? May mga kapalitan, kinsenas katapusan bago kitain yan. Yung iba naman, kung dito mo, extra 4,000, bumili ka ng sapatos ngayon, ubos na yan next month. Bakit? Ang sapatos mong binili ngayon, next month, malalago ba na panibagong sapatos yan? Tumutubo ba ang sapatos? Hindi, kung titignan natin, sabi ng kaibigan ko, hindi, Anton, yung 4,000 ko, pag binili ko ngayon yan, next month, pwede ko ibenta yung sapatos, maganda, basta may maganda pa itsura. Tapos, bumibili ka ba ng second hand sapatos? No. Hindi rin, lalo na kung sapatos mong binibenta, mabaho. Tama po ba? Hindi ka bibili niyan. Kung titignan mo, lahat yan ay mauubos ng ibig sabihin dyan, gastos. Sabi mo nga, gastos. And today, my goal is very simple. What if yung 4,000 mo can serve you as an investment? Paano yung investment, Anton? Halagang 4,000, pwede ka magnegosyo. Gusto niyo po ba yan? Yes! Gusto niyo po ba yun? Yes! Malamang ang tanong mo sa akin, anong negosyo pwede tayo? Yun yung pag-uusapan natin today. Pero give you a chance, ito yung pwede mo maging kapalit yan. What if yung 4,000 mo, maging sasakyan mo? Gusto niyo po ba yan? Yes! What if sa halagang 4,000, pwede ka magkaroon ng sariling house and lot, katulad na nangyari sa buhay ko? Gusto niyo po ba yan? Yes! What if yung 4,000 mo, pwede ka magbakasyon, at the same time, pwede ka magkaroon ng savings, at the same time, pwede ka kumita na malaki? Interesado ka ba dyan? Yes! Yes, pakitapik na yung nasa kanan mo kung tawag ulit yan sa iyong friend. I like that. Alright, alam ko na yung tsura ng iba, Anton, seryoso ka ba? Pwede maging kapalit ng 4,000 ko ganyan? Guys, I have to be very honest with you. Today, wala pong papakita sa inyo sa screen ko na hindi ko pa nagagawa. Lahat po yun ay nagawa ko na. Ipapakita ko lang sa inyo. Klaro po ba yun? Yeah. Kaya yung gagawin natin i-set up para lang itong kwentuhan. Kaya pag may tinanong, anong gagawin nyo? Kwentuhan. Pag may tinanong, anong gagawin? Kwentuhan. Ganda. Adik to, no? Pag may tinanong, anong gagawin? Sagot. Pero like your answer, bro. Ito ang pinakamalupit. Kung dito na natin, lahat ng tao pwede magsabi, Anton, gusto ko magnegosyo, ganyan-ganyan. Tapatan na. I have to be very honest with you again. Hindi po lahat ng negosyo papasukin mo, pwede kang kumita. Tama po ba? Yes. Hindi lahat ng negosyo papasukin mo, sasabihin yayaman ka, totoong yayaman ka. Tama po ba? Yes, kasi maraming klaseng negosyo sa panahon ngayon. Kasi susubukan ko lang, sir, first time po ba kayo? Sir, masubukan ko lang, sir, sabihin ko magnegosyo tayo. Gusto niyo po ba yung idea ng negosyo? Gusto mo? What if ko sabihin sa'yo, sir, ang negosyo ko, abacus, yayaman ba tayo? Hindi na, ano nang pumalit sa abacus? Ha? Calculator. Subukan ko, sir, magnegosyo tayo. Ang negosyo ko ngayon ay typewriter. Yaman ba tayo? Hindi na. Ano na po ulit sa typewriter? Computer. Tama po ba? O sige, sabihin natin yung medyo high-tech naman na ano sa panahon. Sir, magnegosyo tayo. Ang negosyo ko, pager. Sabi siya, bago ng konti. Ano na pumalit sa pager sa panahon ngayon? Cellphone. Kung titinan mo, hindi basta negosyo, ibig sabihin niya yaman kikita. Tama po ba? Ibig sabihin pala, Anton, pag nagninegosyo ko, kailangan ko obserbahan, nasa tamang timing ba yung negosyo? Nasa in-demand ba yung negosyo? Kailangan ba talaga ng tao? Importante po ba yung i-category yung mga negosyo na ganyan?
Yes, correct me if I'm wrong. Sabi nga nila, ano yung maganda negosyo? Unang-una, maganda po ba negosyo ang pagkain? Yes, kasi meron bang timing sa negosyo. Pwede ba yan? Uso ngayon, next week hindi na. Pwede po ba yun? Hindi. Kasi pag nangyari yun, ano nangyari sa tao? Pagtay. Alright, kinakaibigan ko ito, paano yun? Yung clothing, meron din ano yan. Kumbaga may uso-uso. Pero tapatan na, damit pa rin ba yun? Yes, dati, unang panahon, ang uso pahabaan. Tama po ba? Sa panahon ngayon, sa mga babae, pauntian. Tama po ba? Mas onti, mas maganda. Nagtitipid daw po kasi sa Bella. Tapatan na, ito yung tatlong basic needs. So, hindi na po mawawala sa ating mga Pinoy kasi simula na bata tayo hanggang ngayon, kailangan pa rin ba ng tao? Pero guys, correct me if I'm wrong, according sa statistics sa Pilipinas, may pang-apat na tayong basic needs. Ano yun, Anton? Naniniwala ka ba, part of po ng basic needs natin sa panahon ngayon? O, huwag mo tingnan yung manungan. Ito tingnan mo. Ito yung negosyo natin eh. Kung tingnan mo, naniniwala ka ba, importante ito sa bawat Pinoy? Yes, subukan ko lang. Sino sa loob ng kwartong to, naranasan na gumamit ng load, pumalakpak ng isa? Kung hindi ka pumalakpak, kawawa ka naman. Taga-bundo ka siguro. Ito, tingnan mo. Lahat tayo may cellphone. According sa statistics ng NTC right now, we have 123 million subscribers. Marami po ba yun? Ulitin ko, 123 million. Marami? Ito, good news. Ang Pinoy po sa Pilipinas right now, na nakarito sa Pilipinas, 90 million lang. Ang tanong ibig sabihin nun, mas marami na po yung subscribers kaysa sa tao mismo. Hindi nakakabigla yun kasi ang Pinoy ilan na cellphone. May ilan pa nga. Pero pag ang boyfriend mo, ganito ang cellphone, may kalokohan na yan. Tama po ba? Pero tapatan na average, meron tayong dalawa or? Meron ba dito more than one ang cellphone? Taas ang kamay? Meron. Kung titinan mo, katulad nila, marami silang ginagamit na subscribe, marami silang ginagamit na network. Tama po ba? Subukan ko lang. Kung ito papasukin mo negosyo, naniniwala ka ba pwede kang kumita? Yes. Bakit tayo pwede kumita? Kasi tapatan na, totoo yung nasa picture na yan. Minsan, tangkain mo na, sa sakripisyo mo pang, especially mga kabataan, baon mo na. Kakain mo na lang. Naubusan ka na load, di pa load mo? Di pa load mo? Yes. Sabi sa akin sa kaibigan ko, hindi ito, unahin mo yung pagkain. Depende nga naman sa tao. Tama po ba? Yes. Pero masubukan ko lang, sige, let's play a little. Ito, medyo bagets pa. Sir, subukan kita. Meron kang 15 pesos na lang. Magkano lang pera mo, sir? 15. Sir, nagugutom ka na. Pero ang cellphone mo, check operator na rin. Anong unahin mo? Pangkain na 15 pesos? O pang-load na 15 pesos? Pangkain. Pangkain. Sir, matanong ko lang, kung kakain kang worth 15 pesos, anong mabibili mo sa 15 pesos? Ano, sir? Ay, kung mabubusog ka sa soft drinks, maganda yan, no? Sabi ko, nagugutom ka na, bibili mo soft drinks. Malamang ka-ulcer ka niyan. Pero tapatan na. Sir, posible, bumili ka ng soft drinks, pwede ka bumili ng kanin, tama po ba? Pero tapatan na, mabubusog ka lang sa panahon na yun. Correct? Maaari nga, hindi ka pa mabusog, papadaanin mo lang. Sir, kung ako tatanungin mo, load ang unahin ko. Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Sa akin, bakit? Bakit? Kasi tayong Pinoy, likas na tayong matulungin. Tama po ba? Yes, kasi kung 15 pesos papaload ko, sarili ko lang yung satisfy ko nun. Tama po ba? Pero pag 15 pesos ang niload ko sa sarili ko, may load ba ako? Yes, or meron akong call only, nakatext only sa mga kaibigan ko sa buong araw. Tama po ba? Eh, nagugutom ako. Ano gagawin ko? Friend, may pagkain ba dyan? Pwede ba ako makikain? Yes, ng breakfast. Tama po ba? Ng hapon. Gutom ulit ako. Friend, may merienda ba dyan? Makakain ba ako? Yes, kasi dapat na sa buhay ng tao, bilang Pinoy, naniniwala ko, hindi lang importante kung anong meron ka, importante ba diskarte ka? Tama po ba? Sir, matanong ko lang, tatanungin kita ulit sa tanong kong yun. Ano sir mas maganda, 15 pesos pangkain na soft drinks o kaya pang-load? 15 load. Oh, ma-load na rin. Tama po ba? Wagi mo? Ako, naging effective, na-convince ka agad kita. Yun nga lang sir, pag inaraw-araw mo ganun, uunti din ang kaibigan mo. Tama po ba? Ayan na naman, makikikain na naman to. Pero kung di ka naman, pwede dumiskarte. Yes, seriously, importante yan sa pang-araw-araw kasi ang biro. Sino dito may mga asawa, taas kamay? May mga asawa, subukan ko lang. Sir, importante po ba sa iyo ang asawa mo? Yes, sir. Importante. Sir, ang cellphone mo ba, importante rin sa'yo? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ang cellphone mo, subukan ko lang na, iwanan mo sa loob ng bahay, nasa pangatlong kanto ko pa lang, balikan mo, hindi. Pinabalikan. Importante ang cellphone? Yes. Yes. Sir, ang asawa mo, iwanan sa bahay, sa pangatlong kanto ko lang, balikan mo, hindi. Ang bagal ng sagot mo na sabi niya. Oo, huwag mo na sagutin, nasa camera po tayo ngayon, no? Nga pala guys, your very best day kasi live po tayo sa live stream. Nasa Amerika po, Dubai, and Germany tayo ngayon. Maganda po ba yun? Yes! Social? Joke lang yun, naka-video lang tayo.
Masyado ka namang ano. Eto malupit, pag-usapan na natin. Anton, marami po ba talaga gumagamit ng cellphone? Oo naman, bakit? Hindi lang po mayayaman sa panahon ngayon, lahat ng antas sa tao gumagamit. Tama po ba? Yes, kung maalala mo yung nag-intro sa akin kanina, si John Ray. Naalala niyo po ba si John Ray? Yes, pati ex-girlfriend niya ba nandito? Chismis lang naman po yun, pero may asawa na po yan. And good news, miss ka ba? Miss? Sabi, no? Kahit bata sa panahon ngayon, gumagamit ba ng cellphone? Yes, and according sa ano nga nila, kahit 5 years old sa panahon ngayon, bilang ka na lang ilang buwan, gumagamit na? Ibig sabihin lang nun, taon-taon, parami na ba ng parami ang gumagamit? Yes, kasi early years, so magkaroon ng cellphone, puro mahiyaman lang. Ngayon, lahat na ng antas, kahit mangbabote may cellphone. Meron? Yes, baka magulat, masosyal ang cellphone yung iPhone 5. Tama po ba? Nagulat na sa kabilang araw tayo. Good news. Marami ang gumagamit ng cellphone, kaya yung papasukin mo negosyo, sigurado ako, kikita ka. Yun nga lang, it's either kumita ka o yumaman ka sa negosyo niya. Tama? Kaya to be honest with you, ang tagal mo nang gumagamit ng cellphone, naisip mo na ba siyang pwede mong gawing negosyo? At ako natin seriously, malamang hindi mo naisip yun, kasi sabi nga natin, Anton, ang dami ko kilala nagbebenta ng load, hindi naman yumaman. Tama po ba? Eh, hindi ka naman nandito ngayong araw na to para magbenta ng load. Kasi sabi nga ng kaibigan ko, benta ng load, iyo. Diba yung mga kaibigan? So cheap, tama? Tapatan na, yung negosyo papakita ko sa inyo, hindi benta-benta to. Kasi tapatan na, wala naman yumaman sa benta-benta lang. Tama? Yes. Ang gagawin ko sa inyo, it's either ikaw ang hahawak sa nagbibenta, o pwedeng ikaw na lang end user ka. Paano yun? Eto, explain ko na sa inyo. Gusto mo ba makita yung negosyo paano yumaman? Yes! Excited ka na ba talaga? Yes! Pakitapin kayo ulit na sa kaliwa mo sa iyo, friend? Yes! Are you excited? O, simulan na natin dahil excited ka na talaga. Pakita ko na sa iyo negosyo. Ang pangalan nito si OneGrow. Ano pangalan? OneGrow. One Basic Opportunity. Started September 6, 2011. Nakakatuwa, ang kumpanya natin, nagsimula po talaga siya hindi 2011. Ang start ng negosyo talaga natin by public is October 12, 2012. Bagong-bago pa lang. Yes, eto bakit ganun? Sa papers sa 2011, pero yung negosyo mismo, nagsimula 2012 pa. Kasi pinag-aralan maigi, bago talaga nilabas sa publiko. Okay lang po ba pinag-aralan ng maigi? Yes! Hindi negosyo basta nilabas, pinag-aralan maigi. Maganda? Yes! Maganda. Eh Anton, sige na. Sabi mo kanina, tungkol sa load ang pag-uusapan natin, malamang unang mo kagad tanong sa akin, reliable ba yung sistema nyo? Pag nag-load ba ako dyan, personal consumption ko pa lang, makakarating ba kagad sa akin yung load? Siyempre, pakilala ko naman sa inyo, server natin. Pangalan niya si Load Central. Ano pangalan? Load Central. 15 years na po yung tumatakbo sa Pilipinas. Ibig sabihin, medyo matagal na. Tama po ba? Pero Anton, sino kinikita ng Load Central aside sa OneGrow? Pamilya po ba ka sa SM? Minista? 7-Eleven? Western Union? Yes, mga big time na companies? Yes. Katulad ng mga big time na yun, kasama po ang OneGrow sa lineup ng Load Central. Tanong big time din? Yes, maybe wondering naman, Anton, sige na, kung reliable yan, legal ba ang negosyo nyo? Ito naman po yung papeles natin. Just to show you, our business is legal and credible as well. Kung titignan mo, importante ba legal na negosyo papasukin mo? Yes, kasi bali wala ang negosyo mo kung sakali mo maganda, pero illegal, short term lang yan. Tama po ba? Yes. Pero negosyo mo maganda na, legal pa, mas maganda po ang opportunity yun. Yes, pang long term. Pakasabi nga, long term. Long term. Alright, anong kaya gawin ni Load Central is an all-access prepaid, wherein lahat po ng klase ng prepaid, sabi mo nga lahat. Lahat ng prepaid available po sa Pilipinas, nasa atin po. Cellphone cards, landline cards, kasabi SmartLink, Green Satellite, online cards, online gaming, pali, electronic load. Lahat po ng valuables, o sabi nga natin, lahat ng klase ng produkto nasa atin. Maganda po ba yun? Yes. And try to imagine this, lahat po halos sa Pilipinas, mahilig ba tayo sa patingi-tingi? Yes. Mahilig, ano ba yung patingi-tingi? Yes. Sabi nga nila, paunti-unti, alam niyo ba? Yes. Alam niyo ba yung sachet ng shampoo? Yes. Sachet ng Colgate? Yes. Alam mo bang sa Pilipinas ang meron yan? Yes. Taga-Pilipinas pa kayo? Yes. Kung hindi naman sa Pilipinas ang pumeron, kasi ibang bansa, palakihan po, ang shampoo nila mga, yung tipong medyo mabigat. Yung kailangan mo i-dispense parang gano'n. Sa atin, hindi punit lang, gano'n-gano'n lang, tama? Malamang mga punit ko, hindi gano'n. Ang mga Pinay, parang pupunit, ganyan eh. Pag punit ang shampoo. Tama? Kung titignan mo, lahat din ng klase ng prepaid doon nasa atin. Malaking bulto, sabi nga natin, yung 500, 300, kasama din yung 30 pesos, pati 5 pesos kasama. Maganda. Yes. Maraming produkto. Yes. O malamang susunod mo sa akin tanong, Anton, o sige na, ang daming produkto available sa OneGrow, ibig sabihin ba niyan, marami din ba akong kailangan ng cellphone? Marami rin ba akong punto kailangan punuan para magnegosyo ng ganyan? Hindi po. Kasi ang negosyo natin sa all-access prepaid, gamit ng isang cellphone, sabi mo isa. Gamit ng isang SIM card, sabi mo isa.
Gamit ang isang load wallet, sabi mo isa. Pero lahat ng klase ng prepaid products, malulog mo na. Maganda po ba yun? Social. Gano'n ka social to, tapatan na, subitin mo sa tindahan, naranasan niyo po ba magpaload? Subukan ko. Madam na naka-pink na bag, tanong ko lang, first time? Ay, pula pala yan, sorry. Ma'am, matanong ko lang, first time? When was the last time bumili ka ng load, ma'am? Kagahapon, ang tagal ng panahon nun. Tama po ba? Ma'am, kahapon, ma'am, bumili ka ng load, magkano pinaload mo, ma'am? 15. Magkano, ma'am? 17 ang price, pero 15 lang ang load sa'yo. Ibig sabihin, pinatungan ka pa above dun sa value. Tama po ba, ma'am? Ma'am, tinanong ko ba ng tindera ko, smart, no, saan ka? Normally ba tinatanong tayo, guys? Yes. Ano yung pinakamalupit nun, ma'am? Anong network mo? Token text. Malamang, ma'am, hinanap niya yung pan-token text sa cellphone niya para maloadan ka. Tama po ba? Ma'am, malamang naranasan mo din yung sulat ka sa notebook ng number mo, pati yung amount. Tama? Naranasan mo din, naranasan ko after 15 minutes, may text sa'yo, "Oy, cute, pwede bang text me?" Tama po ba? Naranasan niyo na rin yun? Ako lang, siguro ako lang yung cute, no? Subukan ko. Ma'am, bumili ka ng 15 pesos na load. Magkano binayad mo? 17. Ibig sabihin, ma'am, pinatungan ka pa ng magkano? Ng dos. Ang tanong ko lang, ma'am, nung 15 pesos pinapaload mo, 17 ang singil sa'yo, sa mga balo mo, ma'am. Nagreklamo ka ba? Bakit may sobra? Bakit gano'n? Nagreklamo ka ba, ma'am? Nag-warning ka ba, ma'am? Hindi. O, di ka na. Tapatan na. Ang produkto na load, pwede ba talagang patungan? Yes, kasi normal na rin sa ating mga Pinoy, pag 10 piso pinapaload, hindi na 10 piso singil, minsan 13, minsan 12, tama po ba? Kaya okay lang sa atin, mga Pinoy, kahit patungan yan, kasi bakit? Kailangan mo kasi ng isang produkto ng load, hindi pwedeng barating. Ma'am, nasubukan mo na ba magpaload sa tindahan? Sabi mo, paload ka ng 10, ate, pwede ba 8 na lang ang bayan? Pwede ba yun? Yun yung kagandahan kasi ng produkto. Hindi mo siya pwedeng baratin, kasi ulitin ko, kailangan ng tao. Maganda? Maganda? And try to imagine this, using your phone. Anytime, anywhere, you can load yourself. Maganda po ba yun? Yes, maybe you're wondering, Anton, convenient yun, kasi sa tindahan, 3 cellphone ang kailangan. Imagine mo ano man yun, kung personal consumption mo lang gagamitin mo, may retailer ka ng Smart, Globe, and Sun, pati pa yung personal phone mo. Tama po ba? Medyo pangit tingnan. Baka pag nagka-holdapan, ikaw pa mapagkamalang holdaper. Tama po ba? Ito good news. Sa negosyo natin sa One Bro, ang gamit mo lang, isang cellphone sa Secret Soul Wallet, at the same time, may discount ka sa lahat ng prepaid products. Magkano discount mo? 10 to 40%. Guys, pakibasa. 10 to 40%. And good news nun, try to imagine, anytime, anywhere, you can load yourself. Napaka-convenient po ba nun? Yes, kasi imagine mo to, especially kung naglalakbay ka ng EDSA, traffic ba minsan? Kung sakaling may discount ka sa lahat ng load mo, bababa ka pa ba ng bus o loloadan mo lang sarili mo? Convenient po ba yun? Nasa loob ka ng opisina, lunch break, mini-stop, punong-puno, 7-Eleven, punong-puno. Kailangan mo ba bumaba para magpa-load? Pwede mo ba load ang sarili mo? Napaka-convenient po ba nun? Madaling araw na, alas 12 na madaling araw, ang anak mo naubusan na ng load. Minsan ba lumalabas para bayan para magpa-load? Eh kung ikaw One Pro member ka, pwede mo ba siya loadan anytime, anywhere? Nasa loob ka ng bayan, naubusan ka ng load, pwede mo ba load ang sarili mo? Pwede po ba? Eh, sarap ka lang ng salamin, sabi mo salamin, pa-load. Pwede mo ba load ang sarili mo? Pag may sumagot, yari ka. O din yun, tama po ba? And good news, lahat ng prepaid mo, discounted na. Ang malupit pa yan, Anton, ang daming produkto, kailangan ko ba ilista lahat na ginilog ko? Hindi po. Kasi meron kang website. Sabi mo nga website. Hindi lang po isa website mo, ilan? Kung unang-una, may inventory system ka, lahat ng yan, itatrack down niya lahat ng sales mo. Ibig sabihin, walang notebook dito, sulat-sulat. Kasi meron ka ng inventory system, kukumpitin niya na kung magkano kinita, ay ng produkto lumabas, at magkano ba talaga kikitain mo. Maganda po ba yun? Yes, in good news, may online loading ka pa, ibig sabihin, kahit saan lupalog ka pa ng mundo, padala. Ibig sabihin, nasa Amerika ka, nasa Dubai, you can load anytime, anywhere. Maganda? Social? Kung ngayon, ang tanong mo, sige na, Anton, ang ganda ng negosyo, palaging dealer ako, napaka-conveniente, meron pang discount. Malamang ang tanong sa akin, magkano ba pwede mo kitain dyan? Pag-usapan muna natin yung maliit. Pwede ka kumita 65,000 pesos kada buwan. Pwede na po ba yan? Yes! 65,000, pwede na po ba? Yes! Ma'am, medyo big time ang kausap ko ngayon, no? Sabi ko 65,000 kada buwan, sabi Lisa, pwede na yan. Pwede na po ba sa inyo yan? Yes! Pagtsatsaga mo na ba? Yes! Yung sa katabi mo, friend? Friend! Mukhang choosy ka. Paano na malaking pera po ba to? Yes! Palimula lang eh. Okay lang po ba yun? Yes! Malamang ang susunod sa aking tanong. Sige na, ang ganda ng negosyo, ang ganda ng kitaan. Sige na, pag-usapan natin yung puhunan. Kasi tapatan na. Kahit pakita ko po yung buong presentation sa inyo, pag hindi mo abot kaya yung negosyo, baliwala. Tama po ba?
So ngayon, bago tayo magsimula, pag-usapan natin yung kapital. Okay lang po ba yun? Pag-usapan natin yung kapital, okay lang po ba yun? Ayan ang Pinoy, patahimik na ng patahimik yan. Tama po ba? Sabi mo rin siya, kapital, hindi kapital. Huwag kang matakot kasi ginawa ito para maging abot kaya. Pagka sabi nga, abot kaya? Abot kaya. Kaya ang tapatan na, maliit lang itong negosyo to. Sabi mo mga maliit lang yan. Kasi ang puhunan lang dito is 3,888. Pagkano lang po? 3,888. Sige, subukan ko. 3,888 para sa inyo, maliit po ba malaki? Maliit, malaki? Sige, ayan mo, pahinganin mo talaga. Ano? Hatiin ko para alam ko kung sino masosyal na, sino taong kausap. Para sa grupo to, 3,888 para sa inyo, maliit po ba o malaki? Maliit! Pag maliit, mahihiyabang itong mga to. Sige, subukan ko kayo. 3,888 para sa grupo to, maliit po ba malaki? Maliit! Pag maliit din, mahihiyabang din kayo. Sige, subukan ko. Sino dito may 3,888 ngayon? Wala. Naubos, mahihiyabang. Nawala. Sabi na, alam ko sasabihin lang eh. Subukan mo na lang. Ito mas maganda pong tanong. Sino po dito, ni minsan sa buong buhay mo, ni minsan nakalasap o nakahawak na po ng 3,888, taas kamay. Hindi pa kayo nakahawak? Grabe ka naman. Tumanda ka ng ganyan, wala kang nahawakan. Nakahawak ka na ba po, sir? Masarap? Kapis pa na. Video pa naman tayo. Ito ang pinakamalapit. Yung 3,888, tapata na. Pwede isipin ng isang Pinoy, maliit yan, pwede malaki. Actually, depende yan sa tanong. Ano yung tanong, Anton? Kung ito ay gastos, kahit ano pang kinikita mo ngayon, sa panahon ngayon ha, malaki pa rin yan. Tama po ba? Yes. Pero kung pinag-uusapan natin, ulitin ko, investment, opportunity, pwede kang kumita, negosyo. Maliit pa yan. Yes. Maliit pa yan. Yes. Kasi no, bakit? Maraming Pinoy, pag kinakausap ko, Anton, alam mo pangarap ko, pagtanda ko, pag nakaipon, magtatayo ka ng maliit na maliit na, ano siya sagot? Negosyo, tama po ba? Eh typically, lahat ng nagsasabi sa akin, tinatanong ko rin, anong negosyo bang naiisip mo, itatayo mo? Ang nakakatawa, ganyan din po ang reaksyon nila, walang naiisip, tama po ba? Ibig sabihin pala, nag-iipon ka sa isang bagay na wala rin pupuntahan. Correct? Kasi tapat na hindi naman po sa laki ng kapital ang pag-negosyo. Nasa idea yan kung ano bang negosyo sisimulan mo. Tama? O ngayon, simulan natin. Anton, sige na. 3,888, kung negosyo napakaliit yan, kasi tapatan na sinabi ni ma'am, tindahan, malabo po dyan. Business permit, signboard mo, ubos na yan. Tama po ba? Wala pa hulagay dyan. Tama po ba? Eh, refrigerator mo, kulang pa to eh. Tama? Tama? Kasi kanina dumaan ako sa isang appliance center, yung maliit lang na refrigerator, 10,000 na halos yun. Tama po ba? Pero tapatan na, ano bang negosyo na iisip mo, sa halagang 3,888, pwede kang imaman. Pero po ba? Sabi yun? Nakikibagay. Ito ang goal ko, very simple. Guys, listen. So, yung mga listen. Yeah. Yung 3,888 mo, ang goal ko, maging ganito yan. O, ito malupit. Pakitapik yung tao sa kanan mo ulit. Sabi mo, friend. Friend. Sabi mo, friend. Friend. Guys, paalala, pag di ka nakakaramdam ng tapik, hindi ka tao para sa kanya. Kaya magalit ka pag hindi kanya tinatapik. Sabi mo sa kanya, tao din ako. Pakitapik yung tao sa kanan mo. Sabi mo sa katabi mo, friend. Friend. Million daw. Million daw. Ayun ang Pinoy, pag nakakita na sobrang laki, ang mindset ka agad, kailangan malaki rin yung labas. Tama po ba? Yes. Pero ito, let's make a deal. What if I present to you, the 3,888, pwede maging million in 20 minutes lang. Pero guys, goal ko, pag hindi ko na-present sa inyo in 20 minutes, yung 3,888 mo maging million, please lang, huwag na huwag kang mag-join sa business na to. Okay lang po ba yun? Yes. Pero, in 20 minutes time, yung 3,888 mo, naging million yan, ang goal ko mamaya, simple lang, mag-desisyon ka. Sabi mo, mag-desisyon. Fair po ba yung deal natin? Yes. Fair po ba yung deal natin? Yes. Yes, kasi tapatan na wala pong pilitan dito. Sobrang ganda ng opportunity, pag sumali ka, pagtulungan natin. Okay lang po ba yun? Yes. Pag ayaw mo, okay lang, pagtulungan ka namin. Okay lang po ba yun? Yes. So napaka-fair po talaga niya, tama po ba? Eh, joke lang. Napaka-fair po talaga kasi decision mo mamaya ang kailangan dito. Klaro po ba yun? Yes. So simulan natin dahil 20 minutes lang to. 3,888, ang malamang ang tanong sa akin kagad ng Pinoy, Anton, may babalik pa sa akin pag naglabas ako. Ganyan ba lagi tanong ng Pinoy? Yes. Anton, pag naglabas pa ako, anong kapalit niyan? Tama po ba? Yes. Nung malupit pa nga nun, minsan, hindi ka pa talaga naglalabas, gusto mo may? Ganyan ba talaga ang Pinoy? Yes. Unang-una, palibay ka ng 3,888, natawag sa'yo, dealer. Ang tawag sa'yo? Dealer. Dealer. Automatic, bibigyan ka namin ng package, o tapatan na, makaka-receive ka ng paper bag. Anong ma-receive mo? Paper bag. Napakaganda niyan, tama po ba? Yes.
Malamang ang tanong sa akin, Anton, ang kinaganda niya, paper bag lang yan. Napakaganda kasi recyclable po yan. Susunod po ba yun? Yes, ang napakaganda pa dito, ang paper bag namin, libre din ang hawakan. Maganda po ba yun? Napakaganda. Seriously, anong kasama sa package? Yung tarpaulin, compensation plan, retailer guide, pati yung dealer guide natin. Anton, para sa itong mga gabay niya. Simple lang po. Dealer guide. Tagalogin natin. Anong Tagalog ng dealer? Oo, ganda, no? Tagalog po ng gabay. Tama po ba? Ito naman, isubukan ko lang yung Tagalog nyo. Mga social kayo, no? Dealer guide. Ito po yung gabay para magtunan po yung negosyo. Klaro po ba sa inyo yun? Yes. Ang retailer guide, yan naman po, hindi po para sa atin yan. Para sa mga taong gusto magbenta para sa atin. Klaro po ba yun? Yes. Compensation plan. Ano Tagalog ng compensation? Huwag mo nang isipin, hindi ko rin alam. Yung compensation plan na yan po yung mga paraan kung paano kumita. Klaro po ba yun? Mamaya explain ko sa inyo yung compensation plan. May 7 paraan para kumita. Ilang paraan? 7 ways to earn. At the same time, yung tarpaulin, it will serve as your visuals. Importante po ba ang visuals sa negosyo? Yes, tapatan na. Ilagay mo yung sapat ng bahay mo. Kapag-uusapan ka sa lugar ninyo. Maganda po ba yun? O para hindi ka na masyadong mahalito kung paano gagamitin yan. May mga chismo sa pakinggan bahay. Huwag mo na tinanakatabi mo. Alam niya na yan. Pakita mo sa kanya yung automatic pag-uusapan ka sa lugar ninyo. Magagamit mo ba sila sa tamang paraan? Yes, at the same time, sa diniminate mo, kasama sa package kanina, meron ka 2 website. Ilang website? 2 website. Guys, paalala, normally tanong din sa akin to, Anton, nakuha ko na yung package ko, bakit ganun hindi ko makita yung website? Laruhin ko lang po, wala sa loob ng paper bag ang website. Tama po ba? O yan, hindi na nakakagets, no? Ganyan po talaga, mabagal po yung talaga iba. Ayan na, binagyan na. Yung pala yun. Ito good news. Ulitin ko, wala po sa loob ng paper bag ang? Asa ng website? Sa computer, nasa internet. Tama po ba? Baka sabihin kasi nasa computer, binuksan yung computer, nandyan. Nandyan na ba? Wala din po dun. Nasa internet. Klaro po ba yun? Yes, at the same time, sa package ng 388, makakatanggap din lahat ng members natin ng worth 100,000 insurance. Guys, paalala, itong 100,000 insurance na to, this is under Pioneer Insurance. Kailangan ma-aksidente ka bago makuha. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay lang. Oy guys, paalala lang po ha, kasi minsan binakakita na rin ako na sobrang ganda ng package, hindi niya na naiintindihan yung package, inintindi lang po yung accident insurance. Hindi po yan ang negosyo natin. Ang negosyo po natin si Juan Bro. Ano negosyo natin? Juan Bro. May benefit po tayo na insurance. Hindi po insurance ang negosyo. Kasi nakita ko ng insurance isa eh. Wow, insurance. Huwag mong gagamitin agad. Klaro po ba yun? Kung tatanungin mo ko, sa grupo ko wala pa nag-a-avail. Hinantay ko yung una. Sabi nung isa, ikaw yun. Nasa inyo po ba yun? Nasa loob ba ng kwartong to yun? Wala naman, klaro? Pero just in case gagamitin mo siya, make sure muna encoded ka. Sabi mo nga sa katabi mo, encoded ka na ba? Encoded ka na ba? Hindi pa kung muna gagawin. O ngayon, pag-usapan natin, kamusta ang buhay mo simula nung nakaraang taon sa hanggang taon na to? Ang sasagot ng Pinoy, ito, mahirap. Tama po ba? Yung ba lagi reaksyon ng Pinoy? Yes, pero pag nagsilang SM, punong-punong SM. Tama po ba? And the contrary po, nakakatawa pa doon, simple lang. Ang Pinoy, pag tinanong, kamusta ang buhay? Sinabi mahirap, pansinin mo lang ng interview, mataba. Pero taba niya. Pero mahirap siya, tama po ba? Sa Pilipinas ka lang makikita, sobrang taba, pero hirap-hirap ng tao. Tama po ba? Sa ibang bansa sa India, pag pumunta ko pag tinanong mahirap, talagang butot bala. Tama po ba? Sa Pilipinas, pag in-interview, mahirap ang taba eh, no? Ang dami na naman nakain. Ito, good news. Marami tayong kaibigan gusto ng discount. Right, imagine this. Kung may 20 kang kaibigan, i-register mo maging retailer, lahat ng gagamitin nilang load, discounted na. Magkano yung discount? 8 to? Right, imagine this. Matili lang ba mag-sign up ng retailer? Yes, kasi bakit? Maghanap ka lang ng tao gusto ng discount at mga tao merong 200 pesos. May mga kaibigan ka ba may 200 pesos? Sa panahon ba ngayon, matili lang ang 200 pesos? Yes, isang Starbucks na lang po yan, isang sine lang yan. Parang sine ka lang ang 200, mag-isa ka lang manonood yan. Tama po ba? And good news, kung magiging retailer mo siya, lahat ng i-load niya discounted na. Maganda? Maganda? And good news, try to imagine this, kung nag-sign up ka ng 20 kaibigan times 200, magkano bumalik sa'yo? Magkano bumalik sa'yo? 4,000. Tanong, balik puhunan? Magkano puhunan natin? 3,900? Tanong, bawi ka na? Tumubo ka pa? Yes, magkano kinita mo dyan? 12 pesos, sampak ang ganda, tama po ba? Pero guys, tapatan na. Limitado ka lang ba sa 20? Can you do more than 20? Yeah, how's this right? Meron ka bang at least more than 20 kaibigan? Pag mag-anak, abot na 50 yan, wala pa yung barangay mo, times 200, magkano bang kinita mo? Bawi. Kumita ka. Pero here's the thing. It's not about earning lang.
It's about helping other people magkaroon na. Tanong, willing mo bang gawin yung opportunity? Yes. Kasi tapatan na. Umpisa pa lang, bibigyan ko ng onti babala. Kung ang negosyo ko nakikita mo, kita-kitaan lang, medyo mahihirapan ka kumita. Pero pag nakita mo itong negosyo ko, pwede ka pala makatulong. Sa pagtulong mo, pwede ka kumita. Tapat na iyaman ka dito. Kaya matanong ko lang, bago tayo nagsimula talagang tuloy-tuloy, sino po bang mga matutulungin dito? Taas kamay. Ayan, baka pindutang ka, no? Tapatan na, marami bang matulungin dito? Yes! Pagkatabi kayo katabi mo sa kanan, sabi mo, friend, matulungin ka ba? Balik ka nga sa kaliwa, sabi mo, friend. Seriously? Kasi tapatan na, kung matulungin ka, I'll be very honest with you, kung matulungin ka tao, napakadili ng opportunity ito para sa'yo. Pero kung mukha kang pera, magaling ka lang magbenta, may hihirapan ka sa negosyo to. Klaro po ba yun? Kaya kailangan dito, matulungin ka. Klaro? Yes. Kasi guys, once you share your blessing, share the information lang. Yes. May kaibigan ka, walang 200 din, hindi 2 gifts, 3 years away, pwede na po ba yan? Basta ikaw lang mamulek ka, pero guys, sa tapatan na, makakatulong ka ba? Yes. Yun nga lang, sa pagtulong mo, may babalik din sa yung blessing. O ngayon, pagpatuloy natin. Pangalawa, lifetime discount on loan. Tapatan na, syempre kung share ka ng discount, ikaw din personally, dapat nag-i-enjoy na sa discount. Tama po ba? Yes. Yes, you can use your broadband, internet, wifi, o sabihin natin load mo, kahit TV mo, landline mo, malulod mo, may discount ka ba? Yes. Maganda? Yes. O malamang ang tanong sa akin yan, Ton, sige na, ang dami kong produkto pwede kong gamitin sa bahay namin. Baka mahirapan ako mag-pondo, pupunta ba ako ng Smart, pupunta ba ng Globe, pupunta ba ako ng Sun Cellular, hindi ho. Kasi kailangan mo lang para makapag-load wallet, napakadali lang po. Sabi mo, napakadali. Unang-una, pwede ka doon sa One Bro Office. Nandito po tayo ngayon, nandun po ang cashier natin. Mamaya pag interesado ka, doon ka rin didiretso. Klaro po ba yun? Yes, at the same time, pwede ka rin magkuha ng load wallet mo sa bank deposit. Don't worry yourself, nakalagay ano? Pagkasabi nga, deposit. Matanong ko lang, kung mag-deposit ka lang, kailangan ba magbukas ng account? Hindi na. Hindi na. Ibig sabihin, may kamag-anak sa probinsya, pwede ba sila mag-deposito doon? Yes. Ang kailangan punta sa BPI, BDO, Metro Bank. Pamilya po ba kayo mga bangkong yan? Yes. Nakakita na po ba kayo ng bangko? Yes. Pamilya naman, tama po ba? Especially BDO, kung taga Metro Manila ka, halos lahat ng kanto sa Metro Manila may BDO. Tama po ba? Yes. And good news, napakadili lang mag-deposit. Ang nakakatawa pa dyan, same day crediting. Ibig sabihin, mag-load wallet ka ngayon, within 5 minutes, 2 hours, nasa iyo na kagad ang pondo. Maganda. Yes. Hindi po to next day pa. Ito guys, mas good news. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, pag ikaw nag-share ng blessing, tuloy-tuloy din yung blessing babalik. Tama po ba? Yes. Ano ibig sabihin mo doon? Tayo mga dealer, may tinatawag tayong retailer override. Pakibasa? Retailer override. Alright, ang sabi lang dito very simple. Tayo daw mga dealers, we earn 1-2% sa lahat ng load na gagamitin ng retailers natin. Ibig sabihin, kinonsume, nagbenta, o basta ginamit ang cellphone nila, gamit ang retailer card nila. Good news, lahat po yan, may 1-2% tayo. Anton, 1%, napakaliit niyan. Tama po ba? Pero guys, huwag mo itong maliitin kasi pansinin mo. Kuha tayo example para sa kakato. Ma'am, first time. What's your name? Ha? MP. MP lights? Anong name mo, ma'am? MP po. MP talaga. Malamang marami beses na nabirong MP lights, no? O sige, subukan ko. Ma'am MP, for example, ikaw ang dealer natin. Ano tawag kay ma'am? Dealer. Pwede ba natin manyayahan si ma'am MP tumayo? Yes. O, tayo yan ngayon. Ba naman ko, kabila ng sumuporta, kayo walang suporta? Pag-grupo nyo pa naman, no? Ayan, Ma'am MP, ang tawag kay Ma'am MP, dealer. Ang tawag kay Ma'am? Dealer. Imagine mo ma'am, dahil sila naman ang unang sumuporta, kunyari lahat sila retailer mo. Ang tawag sa kanila? Dealer. Ang pakisabi ng mga retailer. Mga retailer. Uy, abang na. Abang nito. Pagsabukan ko, lahat kami retailer. Ang tawag sa atin? Dealer. Imagine mo Ma'am MP, pag gumamit kami ng cellphone, kami ay retailers mo, meron kang 1-2% na makukuha. Ma'am, okay naman sa iyo yun. Pag pinag-isipan mo, bakit kita ka na nga? Alam mo bakit? Pansinin mo to ha. Ma'am, may mga kamag-anak, kaibigan ka sa ibang probinsya. Yes, try to imagine this. Kahit taga Pampanga yan, taga Ilocos, so sabihin natin taga Bicol, taga Palawan, o whatsoever, basta may gumagamit ng cellphone sa amin, may kita kang 1-2% mayat-maya. Okay naman sa iyo, ma'am? Okay na, okay. Ma'am, sasamang ba loob mo kahit nasa loob ka ng opisina, kumikita ka pa din? Ba, pinag-isipan mo pa rin yan? Ito good news, kahit sa Mindanao po, kahit may gera pa ho dyan, kahit nasa tubig pa, nasa dagat, naglulot pa rin ba yan? Subukan ko lang ha. For example, hindi na ako sa ibang tao na lang. Sir, matanong ko lang, kung sakali sabihin sa'yo Ma'am MP, Sir, ban ka muna 1 year, wag gumamit ng cellphone, papayag ka ba? Kami pwede rin. At least ikaw, may isang taong gano'n, no? At least meron tayo. Good news, imagine mo, hindi mo tayo pwede pigilan gumamit. Tama po ba? Yes! Kasi bakit? Ginagamit mo yan sa personal mo, ginagamit sa trabaho, ginagamit mo yan sa shota mo. Tama po ba? Yes! Kasi nga sa mag-asawa, pag lalo na silosa sa asawa mo, girlfriend mo, hindi ka lang sila makatext sa 30 minutes, nagagalit na eh.
Totoo? Hindi naman. Mukha namang mabait si ma'am, no? Magkasama po ba kayo? At least hindi ako gumagawa ng chismis lang, no? Ito, good news. Tuloy-tuloy bang gagamit ang Pinoy? Yes! Ang Pinoy ba pa, nag-check operator, nagpapaload ba kagad yan? Yes! Ma'am, imagine mo, ma'am MP, ito kami, nagpapaload na nagpapaload, ikaw ba kumikita lang kumikita? Ulitin ko, ma'am, pwede mo ba kami pigilan? Pwede ba kami pigilan? Hindi po. Ibig sabihin, mapipigilan mo rin ba yung kita mo? Hindi rin. Tuloy, subukan ko, ma'am. Ayaw ba? Ayaw? Ayaw? Subukan mo, tulungan mo ako. Halika nga! Subukan natin mapigilan mo. Pag napigilan mo, libre na yung package mo. Ayan, yakapin mo, ma'am. Sige, damdamin mo. Mapigilan ba niya? Eh, ma'am, imagine mo, kung kita yan, mapigilan mo ba yung kita mo? Nakakainis, pag-isip pa lang naman, kumikita na ba siya? Kumikita ba si ma'am? Eh, pag-isip mo, ano ba naman to? 10,000 na naman? Nakakainis ba yan? Guys, tapatin na. Uulitin ko yung example ko. Then, totoo po ito. Pwede mo pigilan ng isang Pinoy na mag-load? Hindi. Kung papipiliin kita, ano bang gusto mo load? May discount wala? Ibig sabihin, maraming Pinoy mag-aabil nito. Tama po ba? Yes. Kung ikaw ang dealer, mayat-maya may nagpapaload. Tuloy-tuloy ka bang kikita? Yes. Masarap. Yes! Masarap. Ay, sorry. Ayun ka naman. Oo, delikado ako sa'yo. Maganda? Maganda? Ito good news. Guys, ito tapatan na seryoso tanong na to. Sa buong Pilipinas may gumagamit na load? Yes. Mas magandang tanong, naniniwala po ba kayo may ibang bansa? Yes. Aba, meron nga, no? Ito ang pinakamakakatawa. Sa ibang bansa po ba, may tao din dyan? Yes. Aba, meron din eh, good news. Imagine mo, mayan-maya pa, pwede kang kumita. Yes. Kamulitin ko, nasa Dubai na yan, sa Hong Kong, Pinoy, kung matao sa Pilipinas, nag-load pa rin yan. Dream Satellite, good news, nagpapaload pa rin yan, good news. Papigilan mo ba? Bigyan ka na ng competition, may 50 ka retailer, nagpapaload ng 1,000, nagbibenta sa labas. Good news, may benta sila, ikaw may 1%, magkano kita mo kada buwan? Pwede na. Yes. Pambaon-baon mo lang. Pwede na? Ha? Sa mga anak, tama naman yun. Ang ano mo naman, no? Ikaw lang mag-isa. Yung good news, kung may 2%, magkano pwede mo kitain? 30,000 kada buwan, mapagtsagaan nyo na po ba yan? Yes. Exciting. Yes. Alam mo gano'ng ka-exciting to? Guys, pansinin mo, napagod ka? Nagbibenta ka ba dyan? Nagdodor ka ba dito? Nag-aalo ka ba? Hindi, basta may gumamit ng load, alam naman natin lahat ng tao gumagamit, may kita ka. Yes. Yung po yung pinagkaiba ng nagbibenta ng load sa labas o nagbibenta ng ibang produkto sa labas. Kahit anong gawin mo, galing mo magbenta, hindi mo kaya tapatan ng effort ng marami. Tama po ba? Yes. Yun yung tawag na totoong leveraging. Bakit? Eto naglo-load, ikaw may kita. Yes. Ito ba mas malupit? Kailangan ko ma-explain yung retailer card ko sa kanila, yung retailer mismo sa kanila. Na pag nagbenta ka ng Smart Robinson, meron pa bang explanation dyan? Wala. Automatic alam ba natin si Smart? Yes. Ba, hindi nyo alam yata si Smart? Alam nyo ba si Smart? Yes. Meron ba dito yung, di ba, sa ibang produkto, kailangan po maghanap ng maitim ang kilikili bago mapagbenta. Tama po ba? Dito hindi, sabihin mo lang, sir, gumagamit ka ba ng sun? Sunblock? Di ba, ano kaya gawin ni Smart Robinson? Tama po ba? And guys, kung titinan mo, lahat na ng tao gumagamit niyan. Ang gagawin lang natin, to share the information na may discount sa load. Tama po ba? Yes. So, ibig sabihin, kung nag-share ka ng discount, sila mag-engage sa discount, ikaw ba may 1 to 2%? Exciting. Yes. Ito mas exciting. 30,000 para sa inyo, sapat na o maliit pa? Ano? Sapat na. Eh, ito mas magandang tanong. Meron tayong 7 paraan para kumita. Pinapakita ko pa lang sa inyo, 3. May 4 pa. Matanong ko lang, 30,000 sa inyo, pwede na o gusto mo mas malaki pa? Pwede na, mas malaki pa. Konting babala, yung papakita ko sa susunod na slide, medyo malaki talaga to. Pagkasabi sa katabi mo, malaki yan. Malaki yan. Sa iba ka nakatingin. Parang gusto niya talagang tingnan siya. Ito good news. Handa na po ba kayo sa mas malaki pa? Yes. Kasi pinakita ko sa inyo kanina, barya-barya pa lang. So, babakit na papel-papel naman. Yes. Paano yun, Anton? Tayo ay dealer. Ang tawag sa atin? Dealer. May mga kaibigan tayong retailer. Tawag sa kanila? Dealer. Paano yung retailer mo nais siya maging dealer? Posible ba yun? Yes. Paano kung sabi, Ma'am MP, isang kaibigan mo, for example, sabi niya, MP, ang laki pala ng kikinikita mo, may 1 to 2% ka sa lahat ng load. Gusto ko na rin maging dealer katulad mo. Pwede mo pigilan, Ma'am? Pwede mo sabihin ni Ma'am, pasensya na bro, mahinang lang ka, retailer ka lang. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi. Ibig sabihin, pwede siya mag-upgrade na maging? Pwede rin siya magbayad ng 3.9? Ibig sabihin, pag ang kaibigan mo nag-upgrade ng dealership, mawawala ko ba ng 1 to 2%?
Hindi. Oo naman. Pero guys, pakinggan mo itong maigi. Papasok ka sa number 4, ang tawag namin dyan, direct referral. Anong basa? Direct referral. Sabi dito, very simple. Ang dealer daw, pwede daw mag-endorse ng kapwa niya dealer. Yun nga lang, incentive natin, hindi na po 200. Pag nag-endorse ka ng franchise kit, magkano ba sa'yo? O guys, paalala ulit. Pag nag-endorse ka, unlimited ulit yan. Okay lang po ba sa inyo yun? Yes. Ibig sabihin, marami kang kaibigan, pwede mag-negosyo nito. Tama po ba? Yes. Sa barangay ninyo, sa probinsya ninyo, pwede ba siya mag-endorse? Yes, pero dito na pumapasok ang pilingan doon. Kaya ko ba talaga ikwento yan, negosyong yun? Oo naman, kasi ulitin ko, produkto-wise, wala na explanation. Tama po ba? Ang kailangan lang malaman, yung benepisyo na may discount at pwede kang kumita. Klaro? Klaro? Subukan ko. Sino dito naranasan mag-endorse? Minsan sa buhay niya, nag-endorse po? Sige, paliwanag ko maigi, no? Sabi lang, ay, endorse, no? Okay lang po, maintindihan nyo ito, baya't maya lang. Sino dito nakapanood na ng pelikula, movie? Lahat kayo siguro, naabangan nila si HBO, no? Tama po ba? Sino dito nanonood sa cinema? Sa sinihan? Ayan, subukan ko. Ma'am, nanood ka sa sinihan? Kailan ka huling nanood, ma'am? Ha? December pa. Medyo matagal-tagal na, no? Ano huli mo na panood mo, ma'am? Ano napanood niya? My Little Bossing. Wow, bago-bago, no? My Little Bossing. Nakapanood ba kayo nun? Yes. Tagal na, nakalimutan ng iba, medyo social dito, ma'am eh. Pero, tanong, pinakwentuhan ko ba tungkol sa pelikulang yan, ma'am? Sabi mo, manood ka ng Little Bossing para ka nanood lang ng commercial. Tama? Di ba, ganun tayo, no? Kung ganun tayo, tama? Subukan natin sa kabilang banda, baka may updated. Ma'am, nanonood ka ng pelikula, ma'am? Anong muli-muling pelikula na panood? Starting Over Again. Ma'am, maganda yung pelikula. Nag-enjoy ka? Namatay si Viola, tama po ba? Kaya joke lang. Namatay pala sayang. Ma'am, naganda ka sa pelikula. May nakwento kang kaibigan mo na, uy, manood ka, ibang pelikula to. Ano? Lahat po sila. Lahat kayo nakwentuhan. Matanong ko lang, dahil kayo, mga kaibigan naman po kayo, convincing ba siyang magkwento? Hindi. Nanood ba kayo? Lahat sila. Sumama din. O, na-convince pala kayo, no? Adi ka. Ang tanong, ma'am, nagkwento ka na manood sila, nanood din sila. Tama po ba? Ma'am, ang tanong ko lang, kumita ka ba sa transaksyon na yun? Pero bakit, di ba normal sa ating mga Pinoy magkwento? Yes, typically, kahit manood ka ng ilang beses ng sine, kwento mo sa 100 tao, kahit manood lang sila ng sine, kumikita ba yung sinehan? Kikita ba yung pelikula? Pero tanong, kikita ka ba? Kikita ba kayo? Hindi, pero tanong, mapipigilan bakit ako magkwento? Kasi bakit? Normal na po sa ating mga Pinoy, na ikwento yung magagandang nangyayari sa buhay natin. Tama po ba? Tama po ba? May nakainan ka na ng restaurant, automatic yun, may picture ka na sa Instagram, sasabihin mo, kain ka doon. Tama po ba? At pag marami kang kaibigan kumain sa restaurant ngayon, babayaran ka ba ng restaurant? Babayaran ka ba ng restaurant? O typically, pag-usapan natin ito, dahil alam naman natin sa endorsement na pinag-uusapan, subukan ko. Sir, first time? First time? Gusto ko mag-opinion kasi ayoko ng member. First time pala yan, sir, matanong ko lang, may paborito ko bang hotdog? Ha? Nakakain na po ng hotdog? Anong klaseng hotdog na kain mo? Cheese dog, wow, gusto mo may cheese. Natanong ko lang, yung maliit po ba malaki na kain mo? Yung malaki, gusto mo. Ayaw ng Pinay. Good news, kumain siya ng malaking cheese dog. Sir, anong brand ng cheese dog mo? Bibo, wow. So, malaki Bibo na, may cheese pa. Subukan ko, sabi ni sir, gusto niya kumain ng hotdog, Bibo, may cheese pa, tama ko ba? Sir, posible ba dahil paborito mo yun, makwento mo sa katabi mo na tikman yung hotdog na yun? Pwede ba yun, sir? Pwede. For example, sir, inalok ka niya, sabi niya, pare, bitong Bibo ko, napakasarap, tikman mo yung Bibo ko. Pwede ba yun? Pwede mo ba tingnan yung hotdog niya? Pwede. Sir, tinikman mo yung hotdog niya, nasarapan ka. Araw-arawin ba ni sir yung hotdog ni sir? Araw-arawin, tama po ba? Sabi ni sir, mali yan, sabi ko mali. Pero tapan, hindi. Sir, hotdog lang po ito. Uy, huwag kayong malisyoso. Kung magbibitangan ako, sir, natikman mo yung hotdog niya. Bibili ka rin ba sa grocery ng Bibo hotdog? Bibili? Bibili. Sir, pag bumili ka sa grocery, kikita ba yung Bibo? Kikita ba yung grocery? Sir, paano mo nalaman yung tungkol sa Bibo hotdog na yun? Sino nagpatikim sa'yo? Nagkatabi mo, tama po ba? Sir, babalitaan ka ba ni Bibo? Oy, bumili na yung ibigan mo ng hotdog. Babayaran ka namin. Meron ka bang endorsement? Meron ba tayong bayad? Pero tanong, mapipigilan ba kita magpatikim ng hotdog mo? Hindi, tama po ba? Ibig sabihin, hindi guys, tapatin na. Walang kalong-kalokohan ha. Pag tayo nag-i-endorso, may bayad ba tayo? Wala. Wala. O sige, para mas wholesome, last sa example ko na po ito. Magmatanong ko lang. Bibigyan kita ng sarili mong restaurant, gusto mo ba yun? Sige ma'am, kung bibigyan kita ng sarili mong restaurant, ano kayo papakalam sa restaurant mo?
Anhehehe. Nakakita mo pa kayong restaurant yun? Anhehehe. Napakaganda, no? Napaka-unique mo, ma'am, no? Ano ba kayong restaurant? Anhehehe. Restaurant. Ma'am, kung magtatayo ka na sarili mong restaurant, sino mo mong iimbitahan kumain doon? Family ko. Family mo, siyempre. Malamang family member, kamag-anak, kaibigan, tama po ba? Pwede mo ba siyang imbitahan kumain doon? Sige ma'am, example, ikaw may-ari, imbitahan mo kamag-anak? Mama. Mami, ay wow, hindi halata, para lang kayo magkapatid, no? Uy, gusto mo yan. Eto, pinakamalupit, pwede ba siyang imbitahan kumain doon? Opo. Sige ma'am, kwentuhan mo sa, ano mo sa kumain, sample. May bago akong tayong restaurant. Gusto mo kumain doon, no? Siyempre naman. Sige, tikman mo lahat ng foods doon. Napakasasarap. Special kasi yung mga gawa na. Sagot ma'am. Nag-participate ka naman sa kanya. Ano ma'am? Okay, basta libre sa Okay, basta libre kung maghanap talaga, no? Wala, lugi ka agad, negosyo. Libre ka agad ng hanap. Ito, good news, ma'am. Pupunta kami restaurant? Oo. Yes. Sabi nga ni ma'am, masasarap daw yung foods doon. Guys, paalala lang, huwag lang kayo magdadala ng food sa condo. Tama po ba? Kasi iba na nangyayari doon. Good news, si ma'am pumunta sa restaurant ng anak niya. Ma'am, ang sarap ng pagkain, ang bilis ng serbisyo, napakasarap ng pagkain. Nag-enjoy ka kaya? Siyempre, ma'am, dahil bilang magulang o bilang kamag-anak, nag-enjoy ka sa restaurant ng anak mo, popost mo ba ito sa internet na kumain mga kaibigan mo doon? Oo. Eh ma'am, paano to? Paglabas mo sa restaurant na yan, may nakasalubong kang napakaganda mong kumari. Sobrang ganda niya, nakaitim siya, at kunyari hindi siya example ko, kaya siya nakatingin sa table na. Eh nakasalubong mo, siya yun, no? Pwede mo ba siyang kwentuhan? Pwede mo ba siyang imbitahan sa restaurant ng anak mo? Oo naman. Sige nga ma'am, sample. Imbitahan mo siya. Kain ka naman sa restaurant ng anak ko. Masarap. Ano ba yun? O yan, nagpapakwento na, ano ba daw? Pumunta ka doon, mas marami ka nakikita, mas marami ka nakikita. O, sagot. Talaga? Oy, talaga. O, sige. Masarap kaya yun. Masarap kaya yun, nagdududa pa ma'am. Kaya pumunta ka. Try mo. Try mo. O yan, kalagkari din pala, no? Nakipag-excuse. Ano, nag-endorso siya? Yes. Ma'am, yung nanay mo, 100 kaibigan, 3 pala dila nito. Pag nagsasalta yung isa, 2, nagpapahinga pa. Yung pag tumigil isa, nagsasalta pa rin. May mga ganun ba kayong kaibigan? Yung sobrang daldal? Sabi kagad nila. Ma'am, marami siyang kinuwentuhan. Kikita ba restaurant mo? Yes po. Siya nag-endorse? Opo. Babayaran ka? Magbabayad ka ba ma'am ng endorsement sa kanya? Sige, Sisingilin mo, nanay ka kasi, no? Pero tapatan na, babayaran ba siya ng endorsement? Kasi normal na sa atin na magkwento. Tama po ba? Ganon din ang gagawin mo sa negosyo to. Pag ikaw nagkwento, magkano bayad sa'yo? Yun yung kakaiba dito. Pag ikaw nagkwento, kahit may benepisyo pa kaibigan mo, meron kang kita. Okay lang ba sa inyo yan? Yes. Kasi dapat na kahit ilang beses ka magkwento sa labas, babayaran ka ba hindi? Ano mas gusto nyo? May bayad wala? Meron wala? Meron. Dahil ang Pinoy mukhang? Ikaw nagsabi niya, hindi ako, no? Wala akong kinalaman doon. Dapat na. Kung meron din naman kapalit, why not? Tama po ba? Pero first logic natin, ulitin ko, tumulong ka muna bago mo pag-usapan yung kita. Okay lang po ba yun? At the end of the day, pag tumulong ka, blessing will come in. Do you get it? Yes, yun nga lang sa negosyo to, pag nag-endorso ka, magkano bayad? 500. Sa labas po, kung titira natin, pag bago produkto, bago negosyo, kailangan nasa TV, nasa advertisement, nasa mga billboards. Tama po ba? Pero tapat na, nasa labas, milyon-milyon na bayad sa mga advertisement. Correct? Correct? Naisip ng ni Juan Bro, isang artista ang babayaran namin ng milyon para endorse to negosyo to. Ang pinili po namin sa negosyo to, hindi artista. Ang pinili lang po namin tulungan is mas maraming tao, yung mga artistahin. Guys, wait lang ha. Pasensya na po. Minsan po talaga ang jokes ko pang matatalino. Sabi na naman isa artistahin, sino yun? Sino yun? Nagtataka ka pa. Guys, ulitin ko, hindi kami gumawa ng artista para mag-endorse nito. Pinili po namin mga artistahin. Hindi pa din, isa pa, artistahin. Ibig sabihin, tayo po mismo ay pwede mag-endorse nito. Sabi ni Lisa, yung pala yun. Tama po ba? Napakadali talaga. Okay lang po yun. Good news, tayo po mismo mag-endorso. Malamang ka tanong sa akin, Anton, milyon din ba ibabayad sa akin? Pwede pong umabot ng milyon. Pero for starter, every time mag-endorse ka, magkano bayad sa'yo? Pwede na ba sa'yo yan? Yes! Pwede na ba sa'yo yan? Yes! Kasi what is 30 minutes to 1 hour of your life, kung sakali makakatulong ka naman para sa future ng kaibigan mo, willing mo bang gawin? Yes, tapatan na. Pag ang negosyo naman ito, na-endorso mo, ulit, magkano bayad sa'yo? 500. Subukan tayo kuha talaga example para mas legit talaga. Subukan ko sa kabilang banda naman. Sa'yo mo tanong ko lang, ano pangalan mo? Gerald. Gerald? Underscore, sabi nga nila. Tama ko ba? Si Gerald underscore, matanong ko lang, may mga kaibigan ka ba, sir? Yes.
Naniniwala ka ba, makakatulong ka pa nag-endorso ka nito? Subukan ko, sir. For example, ikaw to, Gerald. Gerald, tama? Did I pronounce it right? Gerald. Alright. Sir Gerald, kaya mo magbanggit ng isang tao na pwede mo tulungan sa negosyo to, siguro parang hindi ka naman sabi malito, magbanggit ka isang pangalan na malapit sa puso mo na gusto mo tulungan sa negosyo to, yung malapit sa puso mo. Si Baby, wow. Napaka-unique ng pangalan niya, no? Tama nga, pili ganun talaga mga pangalan natin, no? May mga kamag-anak tayo, Lola Baby, Tita Baby, kung sa lalaki naman may Tito Boy, tama po ba? O sa'yo, ang pangalan? Si Baby, ano ba yan? Pangalan niya talaga? O ano niya? Nickname. Malapit sa puso mo si Baby. Ayan. O for example, si Baby naimbitahan mo, Mexi, ang buhok ni Baby, tama? Si Baby pa niya si Badong, tama po ba? Subukan ko, si Baby na-endorsoan mo. Magkano bayad sa'yo pag si Baby na-endorsoan mo? 500. So, sobrang simple niya. Tama po ba? Ito, good news. Sir, magbanggit ka pa rin sa pangalan, malapit din sa puso mo. Si Marco, yan, si Marco, sakto-sakto. Si Marco makapabo. Good news, si Marco na-endorsoan ni Sir. Sir, pag ikaw na-endorso, magkano bayad sa'yo? 500. So, sumali si Marco, magkano bayad kay Sir ulit? 500. Oh guys, maybe you're wondering, Anton, sige na, madali lang pala, may 500 ako ito mag-i-endorse. Pero kailangan ko rin po mag-explain kung paano mo i-explain. Hindi po. Kaya nga po ako nasa unahan ninyo ngayon, kasi po ako ang napili for today na mag-present sa maraming tao. Good news, ibig sabihin, kung ikaw mag-iimbita, sino kakausap din? Kami din po. Klaro po ba yun? Yes. Napakadili lang po ba nung gagawin natin? Yes, may kaibigan ka, gusto mo tulungan sa negosyo, paupuin mo dyan. Pag interesado, magkano bayad sa'yo? 500. Pag hindi interesado, okay lang. Okay lang? Yes. Okay lang? Yes. Ano, may babayaran ka ba kuryente? Wala. Meron bang seating arrangement dito? Wala. Wala. Ibig sabihin, paupuin mo lang dyan. Pag interesado ulit, magkano bayad sa'yo? 500. Maganda. Yes. Mapapagod ka ba? No. Pagpapawisa ka ba? No. Sino magsasalita? Sino mapapaos? Sino pinagpapawisan? Sino bawawa? Sino di pinapansin? Pero pag interesado ang kaibigan mo, sino babayaran ng 500? Maganda? Yes. Patas po ba yun? Yes. Paano ako? Kaklaruin ko lang ho. Siguro para at least paano nyo lang ibig sabihin ko. Kapag tayo po sa unahan, kaklaruin ko lang, hindi po ako pinapunta rito para babayaran ng certain fee para magsalita. I have to be honest with you, this is voluntary. Nung inasign ako, sabi ko, sige. Bakit? Kasi ako po, marami na po akong blessing natanggap. Sabi nga sa akin ng mentor ko, walang masama kung natuto ka, tumulong kaya anong natutunan mo para matuto rin ng ibang tao. Tama po ba? Yes. Kasi I have to be honest with you. Kaya to be honest with you, nagsimula ko sa negosyong to, wala akong idea kung paano magsalita sa unahan, computer science graduate po ako, hindi ako sanay makipag-usap sa tao. Napakamahiyain kong tao, to be honest with you. Hindi na po halata sa panahon ngayon. Tama po ba? Alam mo bakit? Kasi wala naman talaga linya-linya sa buhay na pag-aaralan lahat ng bagay. Correct? At kung pag-uusapan ng pagyaman ng pamilya mo, maiiyak ka ba? Gagawin ba lahat para sa pamilya mo? Basically, nagsisimula ako, isa sa malaking foundation ko is my family. That's why I'm standing in front of you guys. Even though wala pa akong alam noon. Ngayon po, marami na akong natanggap. Marami na po na-share ng blessing. That's why today, I'm here, not to be paid. I'm here to present to you na merong napakaganda opportunity na naman. Ibig sabihin, kayo pong first time makakawag ng negosyo to. Okay lang po ba sa inyo? Yes, pero syempre, meron din akong konting sihilingin sa inyo. Ang bayad po sa akin dito kasi hindi pera. Ang bayad na lang po sa akin dito, palakpak lang. Grabe. Iba talaga ang Pinoy, no? Whiskey palakpak, tinitipid pa, no? Susunod namin gagawing milyonaryo. Nasa loob po ba ng kwartong ito yun? Yes. Guys, paano mangyari yun? Simple lang. Guys, focus tayo ulit ha. Sino to? Si Gerald. Si Gerald yan. Tama? Sino yan? Si Gerald. Underscore. Tama po ba? Naimbitahan niya si Baby na may siyang buhok. Magkano bayad kay Sir? 500. Naimbitahan si Marco na mahabang buhok. Magkano bayad kay Sir? 500. Good news. Magkano nakinita ni Sir? 1,000. And here's the thing. Yung kaibigan niya ba, bumili ng package? Yes. Meron din ba siyang discount sa load? Yes. Ito bang kaibigan niya, meron din retailer? Yes. Pag marami siyang retailer na sign up, marami ba siyang kita? Yes. At every time magsa-sign up ng retailer yan, pag gumamit ng load, may 1 to 2% pa yan. Yes. Meron ba siyang 15 to 30,000 kada buwan? Yes. Ang tanong, pwede rin ba siya mag-endorse? Yes. Pwede rin ba siya mag-endorse? Yes. Ito malupit, pakinggan mo ito maigi. Kanina, direct referral, magkano kita? May tinatawag namin kaming indirect referral bonus. Ang sabi dito, meron kang instant na 25 pesos pag ang mga re-refer mo, nag-refer din. Guys, listen carefully. 25 pesos, second hanggang 8 level of referrals. For example, Sir Gerald, ikaw din ulit to. Nag-refer ng ilan si Sir kunyari?
Tatlo. Kung si sir nag-refer ng tatlo, magkano referral bawat isa? Direct referral? 500. Tatlo ni-refer niya, I get 3 times 500. That's how much? 1.5. O yan, at least ang galing nyo sa math, no? Good news. Ito bang tatlong to, pwede ba sila mag-refer? Yes. Pag sila nag-refer, magkano na yan? 25 pesos. From the second hanggang 8 level. Good news. Ito nag-refer, hindi sila nag-refer, pero ka tagbe-25. Klaro? Yes. O yan. Magkano bawat incentive dyan? Second hanggang? 8. O guys, listen carefully. Para at least masadong maliwanaw. May sabi na naman. Para maliwanagan ka kung paano talaga yung na-explain to. Second hanggang 8 level. Ikaw nag-refer. Ang tawag dyan, first level mo. Ano tawag doon? First level. Example, yan mga anak mo yan. Ano tawag? Mga anak. Sa lahat ng mga anak mo, first level mo yan, may 500 ka dahil ikaw nag-refer niyan. Tama po ba? Yes. Ikaw gumawa niyan eh. Good news. Mga anak mo ba pwede magkaanak? Yes. Anong tawag doon sa mga anak ng anak mo? Apo. Apo. Yan po ay second level mo na dahil apo mo na yan. Tama po ba? Yes. Meron kang tag? 25. Depende pa ho kung masipag ang anak mo gumawa ng anak. Tama po ba? Yes. And good news, yung mga apo mo, ba yan? Pwede ba mga anak yan? Yes. Grabe, dahil may chinko. Good news, pwede ba itong mga anak? Yes. Yung apo, pananganak, ano tawag doon? Apo sa to. Apo sa? Yan po, yung third level mo na, mayroon ka tag to 25 pesos. Klaro po ba yun? Yes. Ito nga po mo sa tuhod, pwede ba itong mga anak? Yes. Ang tawag siya na po mo sa? Alampakan. Alampakan. Meron ka ulit tag to 25 pesos, fourth level mo yan. Klaro po ba yun? Ang tanong, yung po sa talampakan, magkakalat pa ba yan? Yes. Pwede rin po, hanggang ngalang-ngala po, may benching ko ka. Maganda po ba yan? Okay, naabangan mo, nung kasunod nun, wala ako. And good news, para makuha nyo yung numero, para mabilis. Meron kang tatlong nirefer. Ilan nirefer mo? Tatlo. Pag ikaw nag-refer, magkano ba sa'yo ulit? First level. Hindi, 500 muna. Tama po ba? O, tatlo yan, magkano? Here's the thing. Pag yung tatlo, pwede ba mag-refer na tagatlo? Sige, subukan natin. 3 times 3, ilan po yan? O ba, bilis nyo. 3 times 3, that's 9. Times 25, magkano? Bonus lang po, extra. Pwede na po ba? I understand, mali siya tingnan compared sa kanina. Pero kung titignan mo, may effort ka ba dyan? Pero kumita ka ba? And good news, yung 9 ba, pwede mag-refer ng tagatlo lang? Wala nang 5, wala nang 4. 9 times 3 ilan? 27. Magkano po yung 27 times 25? Aba, ang bilis nyo. Tama po ba? Ang galing nyo mag-compute, no? Good news, ito nag-refer ng tatlo. Ilan? 81 times 25, magkano po yan? Aba, ang bilis na talaga mag-compute. Tama po ba? Tatalino nyo. Subukan natin. 81, mag-refer ng tatlo. 3 times 81, ilan? Wala nga, tama po ba? Alam mo ha, good news sila nag-refer ng tatlo. Pag sila nag-refer, ikaw pa ba nag-effort? Hindi na, pero pag kinompute natin yan, pwedeng 8 months o pwedeng 2 months, magkano kinita mo? 247,000. Guys, pabalik ko lang. Effort mo ba pinag-uusapan dito? Hindi. Effort ng ibang tao dahil ikaw nag-refer sa kanila, meron ka pang bonus. Magkano yung bonus natin? 25 pesos. Pero guys, tapatan na. 25 pesos, napakaliting ng kanina. Pero guys, kung titignan mo yung volume, napakalaki ng kita. Maganda. And guys, para mas ma-appreciate mo to, sino dito kaya mag-refer ng tatlo, pumalakpak ng tatlo? Halos lahat kaya. Sino dito kaya humigit sa tatlo, pumalakpak ng 4? Try to imagine this, kung ikaw nga higit sa tatlo ang kaya mong i-refer, ibig sabihin, yung mga kaibigan mo, di ba pwede mag-refer ng 10, 5? Yes. Pwede? Yes. Mas malaki pwede mong kitangin? Yes. 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 Ito na malupit, may number 6 na. Guys, ito siguro, pinakapaborito ko to at the same time, ito yung hinihiling ko sa inyo. Kung kanina nakikinig ka sa akin 100%, this time makinig ka 110%. Okay lang po ba yun? Yes, kasi kanina pinag-uusapan natin direct referral, may 500 ka, indirect referral, you get 25 pesos. Tama po ba? Yes. Dito pag-uusapan naman natin, pairing bonus. Pakibasa ulit? Pairing bonus. In Tagalog, pares bonus. Tama po ba? Yes. Alright, hindi po yan yung pares na tapa, no? Ito po yung pairing. Ibig sabihin, equal o pares. O guys, pakinggan mo itong maigi. For every time registered daw, isang team A at isang team B, dealer earns additional how much? 500. O look at the screen. For example, sino to kanina? Si Gerald underscore. Tama po ba? Nag-refer siya si Baby, magkano kinita niya? 500. Nag-refer siya si Marco, magkano kinita niya? 500. Ang sabi ng pairing bonus, basta may isang team A, may isang team B, dealer earns additional how much? 500. Ang sabi ng system, basta may isang team A, may isang team B, at dealer earns additional how much? 500. Ang tanong, sinabi pa ng sistema, kailangan sabay? Hindi. Ang sabi ng sistema, basta may isang? Isang? Magkano kita? 100. Basta may isang? Isang? Magkano kita? 100. Basta may pumasok sa isang team?
Team? Merong? Ilang team meron? Merong team? May team? Meron kang? Klaro? May team C po ba? Wala. Malaman, nag-iisip po. Meron nga. Wala ho. Team A lang and team? Team B. Meron kang? Wala. O, look at the screen. Anton, paano yun? Kung si Baby, nag-endorso ng 10, kumita ba si Baby? Yes. Yes. Nung siya nag-endorso, siya kumita, may 5,000 siya. Maganda? Yes. Maganda? Yes. Good news. Nasa team A mo yan? Ganito malamang ang tanong sa akin. Anton, alam ko na yan. May nakikita ko yung may ganito, tapos may ganyan. Dami kita, tama? Sabi, ganun, yung nauna, may kita, tama? Ayun, nakita ko sa TV, may bilog-bilog, tama po ba? May bilog-bilog ba? Wala. Wala, numero lang, tama po ba? And good news, anong pinagkaiba natin? Simple. Hindi porkit nauna ka, mas malaki kita mo. Perfect example. Si Bibi nag-endorso ng 10, magkano kita niya? 5,000. 5,000. Ikaw, Gerald, may 500, magkano kita niya? 1,000. Paano? Mas malaki ba kinita ni Bibi kaysa sa'yo? Mas malaki ba kinita ni Bibi kaysa sa kanya? Yes. Tanong sir. Pero paano kung si Bibi tuloy-tuloy nag-endorse, so kumikita na sa 100,000, ikaw 1,500 pa lang, masama pa loob mo? Medyo sumamahan na, no? Ati ka na. Alam mo bakit? Pinapakita ko lang po sa illustration, binabayaran po sa atin dito, hindi yung posisyon, hindi yung nauna. Ang binabayaran dito, sino ba nag-effort? Klaro mo ba yun? Ulitin ko, binabayaran dito, hindi yung posisyon, ang binabayaran sa dito, effort. Pakasabi yung effort. Effort. May effort. 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 No, look at this. Nag-effort yan, kaya mas malaki kita niya. Tama po ba? Eh, wag ka mag-alala. Ito kasi, madaldal to. Ito naman po, ingketero. Si Marco ingketero, tama? Si Marco ba lalaki o joke? Lalaki. So, ikaw yung ano, good news. Ito pala, nag-effort din. Pwede ba mag-effort si Marco? Yes. Pumasok din sa team B. Pag may team A ka daw, may team B, may pares sa 500. 10 pares, magkano kita mo? Maganda? Hey guys, listen carefully. Mapigilan ba niya nag-effort to ng Tagalawa? Pwede ba ito mag-effort Tagalawa? Yes. Magpapares po ba yan? Yes. Magkano kita ni sir? Eh paano to nag-effort yung mga kamag-anak niya? Marami ba naimbitahan? Pwede ba yun? Yes. Kasi siguro para at least may tindihan yung ibig sabihin ko ng team A, team B. At the same time, strategically kung paano yung gagawin. What do I do pag ganito yung scenario? Pinagsasama-sama ko kasi lahat ng magkakamag-anak. Ano pinagsasama ko? Mga magkaka-office mate, isang grupo din yan. Magkaka-classmate, isang grupo. Magkakalugar, isang grupo. Para saan yun, Anton? Kasi imagine mo nga naman, kung ito, tito ko, kapatid niya, tito ko din, pwede ko ba pareha sa team A? Pwede, kasi magtutulungan yan. Tama po ba? Eh, for example, ang ginawa ko, tito ko to, kapatid niya rin to, tito ko din, ginawa ko sa team A ko, may team B. May kita rin ba ako? Yes, paano yun? May isa pa kaming tito, interesado. Eh, nasa team A ko sa, nasa team B, kanina nasasali sa tito namin. Mag-aaway na itong dalawa? Magsusuntukan na to? O sabihin sa akin ka, mas maganda sa akin. Tama? Magagawan? Short term yung business. Kasi pag ang kamag-anak mo nagagawan, sayang din. Tama po ba? Baka nga sabihin sa kamag-anak namin, ayoko sumali, baka magselos yung sa tito mo eh. Tama po ba? Pero pag pinagsama-sama ko lahat ng kamag-anak ko, team A ko lang parehas yan, magtutulungan ba yun in the future? Yes, kasi kung isang tito namin, bunso nilang kapatid, gusto nang sumali, kami tatlo, magkakamag-anak, kasali na. Pwede ba namin siya kausapin, sumali sa grupo namin? Yes, pag kayo sumali, ikaw na sa pamilya, hindi kasali. Tama? Kasali din ba yan? Yes. Yes, hindi sa grupo lang. Dadami ba yung mga kamag-anak mo? Yes. O lahat ng office mate mo, isang grupo, pwede rin po ba yun? Toto, good news. Lahat ng kamag-anak mo nasa isang grupo, dumami. Pag reunion, isang bagsakan lang yan. Tama po ba? O sino lalagyan mo sa kabila? Lahat ng kamag-anak mo nandito. Lahat ng kaaway ng kamag-anak mo lagyan mo sa kabila. Pwede rin ba yun? Pwede. Marami din po ba sila? Pwede. Diba madami din. Hindi good news. Sa team mo, kamag-anak mo, kaaway ng kamag-anak mo, nagpares. Magkano kita mo? Maganda? Yes. And good news. Anton, paano yun? Pag nagtuloy-tuloy ito yan, eh di marami kang. Eh paano kung tuloy-tuloy nagkwento to, ang dami nga endorso at ibang bansa, marami kang. Eh naghalimaw to mga to, naghalimaw to mga yan, magkaarami kang. Maganda? Yes. Maganda? Yes. Eh, Anton, posible ba pag itong 18 na to nagsalita, yung 18 to nagsalita araw-araw, may invite na isa, ibig sabihin ba, pwede umita na malaki araw-araw? Tama mo ba? Yes. Tama mo ba? O, yan yung mukha mo. Yan nga yung sabi ko, Anton, yan yung may ganun eh. Yung parang nakita ko na sa TV, parang first quarter, hindi. Tama mo ba? Parang we're living, tama mo ba? Parang king eh, tama mo ba? Tama. Yan ang parang ko sa TV. Parang ibon-ibon yan eh, tama mo ba? Di ba yung nasa mindset ng Pinoy? Alam ko na yan. Networking yan eh. Correct? Yes.
O siguro hindi ko naman puyaan yung ibang company, pero tapatan na. Ano ba pinagkaiba natin? Unang-una po, wala na po pag-uusapan. Produkto na lang. Ano bang mas magandang produkto? Sabon o load? Kung ikaw papipili, ano ba mas madaling gumalaw? Pampaputi o load? Pampahaba ng buhay o load? Pampaputi ng kilikili, load? Di ba alam mo na sa mismo sarili mo, mas gagamitin mo yun? Tama po ba? Tama po ba? Hindi ka maghahanap dito ng, mamamatay ka na ba? Inumin mo to. May ganun po ba dito? Wala. Lahat ng tao, matanong ko, gumagamit ng load? Gumagamit ng load? Gumagamit ng load? Lahat ba yan, market? Yes. Na kahit ano pang ginagawa mo negosyo, trabaho, pustahan tayo, kailangan mo na? Load. Dahil ang Pinoy mahilig mag? Load. Gusto mo mag? Mamayang gabi ikaw ay mag? Load. Overload. Tama? Lahat tayo mahilig mag? Load. Tama po ba? Minsan may katok ka pa. Tama po ba? And good news, try to imagine this. Anton, sige na. Alam ko yung produkto gagalaw, hindi talaga malulugi yung company natin. Pero ba pinagkaya ba yun sa iba? Simple lang po. Pinag-aralan ba yung negosyo? That's why it's safe. Yes. Para sa inyo, safety net na yan, Anton. Simple lang po. Ito po yung nagagawang limitasyon para sa lahat ng members niya. May have an equal opportunity. Ano meron? Equal opportunity. What do you mean by that? Sir, nauna man ako sa isang taon, okay lang ba? Parehas lang tayo ng limit na pwede kitain. Okay lang ba? O, tama yung narinig yun. Limit. Okay lang ba lahat tayo may limit? Yes. Okay lang ba lahat tayo may limit? Yes. Ayan, sumasama ng loob ng iba. Narinig lang yung limit, masama ng loob. Paliwanag ko ba kaya para sa limit natin? To protect the company not to overpay. Sa sobrang ganda rito, marami sasali. Tama po ba? Sa sobrang dami sasali, siyempre kailangan tayo magkaroon ng limit para protektahan yung mga bago sa sumasali. Klaro po ba yun? Yes. Ibig sabihin, ito po yung paraan para protektahan ng kumpanya, pati ang member niya. Naniniwala po ba kayo, importante kumita ang kumpanya? Yes. At naniniwala lang, importante kumikita ang tao. Tama po ba? Kasi pag hindi rin kumita ang company, magkikita-kita pa ba tayo? Hindi na. Hindi na rin, kaya napaka-importante nito. Pero huwag ka malungkot bagya, kasi pakita ko naman sa'yo, kada araw naman may limit ka. Ano yung limit mo? 30,000 per day naman po. Pwede na po ba mapagtsagaan? Yes. Ba napaka-big time, sabi pa ng isa. Pwede na yan. Pwede na po ba talaga? Yes. Ba't di mo pa rin na-appreciate isa pa? 30,000 per day, pwede na ba? Yes. Baka ayaw mo pa rin, 30,000 per day, pwede na ba? Yes. Ayan na. Wow, ano. Pero guys, alam mo, bakit ako excited dito? Minsan kasi may sabi sa akin, Anton, 30,000 per day ang pwedeng kitain ng isang membro. Totoo po yan. Magkano ba yung isang linggo? Sa isang buwan? Alam mo yung itsura ng iba. Okay lang po ba kaya yung itsura ng iba? Sabi ko kanina, 1 to 2% kikitain ka, 50,000. Sabi ko, ganda. Tanda mo, maganda. Yes! Lud, maganda. Sabi ko, 900,000 naman. Diba? Lumahabo bigla kanina, 50,000. Pag 900, di ba, may pumiplik. Kahit pumikit ka ho, mangyayari yan. Alam mo bakit? Tapatan na. Nung simula pa lang ako, sabi ko sa inyo, wala akong mapakita sa screen niyo, sa harapan niyo ngayon, na hindi pa nangyari. Tama ko ba? Kung tatanungin mo ako, nangyari na ba yan, Anton? Nangyari na po yan. Pero guys, siyempre, sa first, hindi mo kagad ma-appreciate yan. May di ka mo magsabi dito, Anton, pasensya na. I like the opportunity. Yun nga lang, sa pinakita mong yan, parang it's too good to be. Parang impo. Parang hindi makatotoo. Parang kaduda. Normal pong pakiramdam yan. Kasi the first time ko, yan din yung pakiramdam ko. At most probably, ganyan din ang mukha ko nun. Ang pinakaiba lang po natin, nung pinasentan po ako, hindi po ganito. Pinasentan po ko sa lunang kwarto, na dalawa lang po kami. Ang sabi lang sa akin ng mentor ko, Anton, kayaman tayo, dadami tayo. Alam mo, first thing na ginawa ko, sabi namin, dadami daw. Dalawa lang tayo dito, sabi ko. Kung titignan mo, ano pa yung pagitan natin? Noong ko pinasentan, dalawa lang po kami. Ngayon, papansinin mo, marami na ba gustong yumaman? Yes. Marami ba pwede magkaroon ng opportunity kumita? Yes. Kung titignan mo, magkaiba po yung naranasan natin, pero tapatan na, most probably, pares na tayong pakiramdam. Parang sobrang laki naman yata, sa lagang rin pwede kumita ng malaki. Correct? Yun nga, na-realize ko, sa panahon ngayon, wala naman talaga imposible. Tama mo ba? Kasi naman bakit? Tapatan na, marami mga Pinoy kumikita ng ganito. Pustahan tayo, most probably sagot mo, onti lang. Tama mo ba? Pero back to disagree, maraming Pinoy yung kumikita dito sa panahon ngayon. Hindi mo nga lang ramdam. Bakit? Hindi mo pa naikutan yung mismo sirkulo nila. Tama po ba? Yes. Kasi kung papansinin mo, kung anong ginagawa mo ngayon, most probably mga kaibigan mo yun din. Tama po ba? Yes. Kasi kung ikaw ay drug dealer ngayon, malamang mga kaibigan mo, mga kapwa mo drug dealer. Tama po ba? Yes. Kung mayaman ka ngayon, the probability is marami kang kaibigan na? Tama? Kasi kung tatanungin mo kung 900,000 naman, sa ibang tao, pwede kong isiping normal yan. Kasi kung papansinin natin,
Familiar po ba kayo sa sasakyan na Lamborghini? Ferrari? Rolls-Royce? Porsche? Yung mga company sa papansinin mo, medyo mahal na sasakyan. Katulad na po ng isang Lamborghini ngayon, may Lamborghini na worth 25 million. Tama po ba? Totoo po yun, may 25 million na kotse. Ang Rolls-Royce po, isa 30 million pesos ang isa. Ang tanong, mahal na kotse, pero may kaya mo bumili? Meron. Kasi kung papansinin mo, dati sa ibang bansa ka lang makakabili niyan. Last year po, nilaunch halos lahat po ng brand sa Pilipinas. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi. Halos lahat po ng brand na mahal na kotse nasa Pilipinas na. Guys, come to think of this, bakit yung kwento sa ito? Kung ikaw may-ari ng Lamborghini, sir, maglalagay ka ba sa isang lugar na may imposibleng bumili? Maglalagay ka sa imposibleng bumili. Ang ganda, no? Physically, napakaganda. Titignan ko lang kung nakikinig ka. Tapatan na. Malamang maglalagay ka sa may kayang bumili. Tama po ba? Yes. Kasi imagine mo, ikaw may-ari Louis Vuitton, lagay mo sa tondo, yayaman ka ba? Lalagay mo, saan mo lalagay yan? Sa lugar na may kayang katulad, sabi ni Sir Alabang, katulad na lang noon, ang Lamborghini, nasa Metro Manila ngayon, nasa The Port. Tama po ba? Kasi may mga taong kayang bumili. Correct? Yes. Yes. Hindi po drug lord. Hindi ko drug lord. Ito pinakamalapit. Di get it? Kung bakit nilagay siya dito, kasi posible din bang kitain? Posible? Kasi guys, balikan ulit natin. Sino dito sa kwarto to gumagamit ng low taas kamay? Oh. Nasa na iba, bahala kayo, ay magtaas ang kamay, bibigyan ka ng deodorant, ha? Ayaw magtaas ang kamay, malamang basahin. Akin nga basa, tinataas ko eh. Tama mo ba? Sino dito ang gumagamit ng cellphone, taas ang kamay? Ayan, tinamig katabi mo pag dinata. Baho na, no? Tapatan na. Ibig sabihin ko lang, kasi lahat ng tao ngayon sa Pilipinas, halos lahat, gumagamit ng Load. kaya ngayon sa panahon ngayon, ang hold up, hindi nahihirapan. Tama po ba? Wala nang snipe-snipe kung may makukuha ba ako dyan. Simple lang. Tumusok ka lang, may makukuha ka. Tama po ba? Kasi lahat ng tao may Cellphone. dala-dala rin. Yes, tama po ba? Sabi ko isa, kung ano, mamayang gabi na. Hindi, joke lang kuya, huwag kang mag-hold up. Pero tapatan na. Lahat ng tao kasi ngayon, merong Cellphone. ang tanong, kung lahat ng tao gumagamit, malaki bang pwede mo kitain? Ulitin ko, may kalala ka ba once year na magpaload? Meron ba? Wala, sabi naman sa'yo. Huwag ka na magturo, ikaw din yan. Tama mo ba? Hindi ka na idea? Kasi kung tatanungin mo ako, posible ba? Oo naman. Yun nga lang, ito na siguro para matuturin kayo ngayong araw na to, yun nga lang, kailangan dito pa lang, okay na. Kasi pag dito, nagiging posible na sa'yo, pustahan po tayo, wala ka ring aksyon. Pag wala kang aksyon kasi nagduda ka, the probability is wala kang resulta. Tama po ba? Kasi isang ginanong ko nga na panood ko at natutunan ko din, mindset plus action equals to result. Alright? Ano yun? Mindset plus Action. equals to Result. yun nga lang, depende yung mindset mo. Ikaw ba yung mindset na positive ka o negative ka? Kasi pwede mo isipin, pwede yan. Pwede. Tama po ba? Pag pwede, pwedeng gawin. Pag pwedeng gawin, may Resulta. do you get it? Yun nga lang, may mga tao, mindset pa lang, negative na. Posible ang kalokohan. Kaya pansinin mo, tutulog yan sa bahay. Nanonood ng TV. Tama? Pupunta yan sa overtime. Alam niyo ba overtime? Yung bar sa kabilang kanto. Tama, iinom. Kaya din mo, resulta. Negative din. Tama mo ba? Ibig sabihin ko lang, dito pa lang sa battlefield mo, dapat positive ka na. Kasi I'll be honest with you, 900,000 naman, totoo lang, it's too good to be true para sa matang iba. Pero kahit bawasok na isang zero, pwede pa rin ba? Yes. Yan na lang matanggap mo, 90,000 per month, pwede pa rin ba? Yes. Actually, kahit bawasok pa rin isang zero yan, 9,000 na lang per month, pwede pa rin ba sa'yo? Yes. Yes, alam mo bakit? Tapatan na. Sino dito sumisweldo ng sobra-sobra pumalakpak na isa? Sino dito sumisweldo ng kulang pumalakpak ng dalawa? Kung titiran mo, kung alam mong kulang, ano dapat mong gawin? Dagdagan. Ano, pwede ba itong pandagdag? Yes. Yun nga lang, pag ginawa mo to, kahit bawasok pa ng zero yan, posible ba yung in the future madagdagan yan? Yes. Ang tanong, kaya mo pigilan ng tao pag gumamit ka ng cellphone? Eh paano kung ka-member mo sila? Network mo sila? Ano, kikita ka ba? Yes. Baka parehas tayo mangyari, no choice ako. Aba, kahit tumayo lang ako dito, tanong, kumikita ba ako? Yes. Papigilan ko ba yan? No. Papigilan ko? No. Bad trip talaga. Do you get the idea? Idea? Yes. Yun nga lang, importante lang siguro bago tayo mag-iwalay, kailangan ikaw ay huwag ka kasi katulad ng iba. Itsura pa lang yan, imagine mo magkaiba na. Pansinin mo, itsura ng negative ganito. Tama po ba? Tinan mo katabi mo. Huwag mo sabihan negative sa pakinggan niya. Tama po ba? Nakita rin ang posible. Tama po ba? Ang tsura, nega. Sa kabilang banda, yung mga tao naman, ano itsura ng positive, gano'n mo? Maganda?
Ang tawag dyan, Hindi tulog yan, nakasmile. Tama po ba? Di ka. Pansinin mo, si itsura pa lang, gusto mo kasama, negative, positive? Negative, positive? O subukan ko na lang, kahit sa bilang tao na lang, makikipag-usap ka. Sino gusto mo kausap? Negative, positive? Mapalitarin mo naman, paano kaya yung kaibigan mo, matalino pero negative? May kaibigan walang alam pero positive. Sino gusto mo kasama? Negative, positive? Yung positive pa rin, tama mo ba? Tama mo ba? Sabi nga rin sa kaibigan ko, kahit ito joke na lang po ito, pero sabi nga nila, according sa statistics right now, mas gusto ng isang babae, ang tao kahit walang itsura pero may sense of humor. Tama mo ba? Kesa naman sobrang gwapo, walang sense of humor. Correct? Sino dito will agree, okay lang sa'yo, kahit hindi masyadong gwapo, pero may sense of humor, mas type okay sa gwapo na walang sense of humor. Sino dito gusto may sense of humor? Taas kamay. Ayan. Di mo? Ba, ikaw din nagtaas ang kamay. Gwapo din. Good news, at least nagpa-participate ka. Eto. Hindi, at least nag-participate. Huwag na yung pansinin, no? Hindi na nuturo ng kulay suot niya. Basta nasa third row siya, no? Ito, good news. It's okay. You know why? Kasi tapat na naman. Totoo naman yun. Correct? Hindi totoo lang. Nasawa ko napakaswerte. Nakuha niya parehas. Eh. Tama po ba? Diba? Buti pa ito, nag-participate. Yung iba dito, for me. Ito ang pinakamalupit. Huwag kang mag-alala. At least, mamaya mag-gigets mo din yun. Ito ang pinakamalupit. Dapat ikaw ay positive. Kasi naniniwala po ba kaya araw-araw papadala sila ng blessing? Yes, yun nga lang. Papadala yung iba minsan hindi na-appreciate. Guys, I'll be very honest with you. Pag-isip mo kanina umaga, blessing ba yan? Yes! Nang buhay ka ngayon, blessing ba yan? Yes! Yes, that's why you should be thankful. Tama po ba? Yes! Pansinin mo to, minsan kasi hindi natin na-appreciate kahit may blessing. Kasi kung titinan mo, nadudulas na ba yung blessing sa'yo? Yes! Hindi mo kasi na-appreciate eh. Tama po ba? Pero may naniniwala ba dito, minsan pag may problema ka, doon dumarating yung blessing? Yes. Yung minsan kala mo, dami mo ng problems, dami mo challenge sa buhay, pero hindi mo napapansin, nandun pala sa loob ng challenge yung blessing. Yes. Do you understand that? Yes. Yes, kaya dapat lagi kang positive. Minsan may problema, ano pa rin? Smile pa rin, tama po ba? Yes. Kasi pansinin mo, pag ganun ginagawa mo, nasasalo mo ba yung blessing? Yes. Nakukuha mo yung opportunity. Kung papansinin mo, pag negative ka, yung blessing hindi mo nakuha, tama po ba? Saan ang punta yan? Sa positive, tama po ba? Ngayon, pakitapik yung tao sa kanan mo, sa'yo, friend. Friend! Sa kapilin mo, friend! Friend! Simangot pa! Simangot pa! Kukunin yung blessing mo, tama mo ba? Kasi hindi mo mag-gets, hindi ka mag-enjoy, tama po ba? Hindi mo mag-gets kasi nakasimangot ka, tama? Kaya dapat lagi ka Smile! I understand, may magsasabi sa akin dito, Anton, pasensya na. Hindi ko talaga may pigilan sumimangot kasi pagod ako trabaho, may problema ako sa pamilya. Lahat ba tayo may problema? Yes! Wala naman siguro wala pong may problema dito. Lahat tayo may kanya-kanya challenge sa buhay, bilang sa anak mo, sa pamilya mo, minsan mukha mo, problema mo, tama po ba? Pero lahat po ba tayo may problema? Yes! Yun nga lang sa ibang tao, hindi halata kasi lagi Sige, masubukan ko lang. Baba po ang pride. Naniniwala ko lahat tayo may problema, minsan ka sa pera. Tama po ba? Yes. Sino dito may problema katulad ko, taas kamay? May problema, ayan. Yung mga di nagtaas ang kamay, malamang perfect na po ang buhay nila. Tama mo ba? Ang di ko lang bakit nandito pa kayo.
Dito sa One Bro, lahat tayo payaman. Dito sa One Bro, buhay mo'y magbabago. One Bro.